Mateo, ang henyo. Credit to the author. M481 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ano? Matandang lalaki, minsan mo pang ang sabihin yan. Akala pa nga ni Pingjin ay mali ang narinig niya. Sa Breaking Dawn City na ito, mayroon pa rin palang mga taong nang-ahas na huwag magbenta ng mga bagay sa kanya. Ngumiti si Levi nang may bahagyang ngiti, "Young Master Jin, pasensya na talaga. Bago ka dumating ngayon lang, napagkasunduan ko na ang presyo kasama ang nakababatang kapatid na ito. Ayon sa mga patakaran, ang transaksyon sa pagitan natin ay itinuturing ng kumpleto. Hindi magandang sumuko. Kung lalabagin ang mga patakaran, ako, ang matandang ito, ay wala ng kakayahang manatili sa linyang ito sa hinaharap." Kahit si Mateo ay medyo nagulat nang marinig ang mga sinabi ni Levi. Ang pagganap ng matandang lalaking ito bago ito ay sapat na para mag-iwan sa mga tao ng impresyon na ang tanging hangad niya ay kita. Pero itinaas na nilang dalawa ang presyo sa 500 middle grade essence crystals ngayon, at gusto pa rin siyang ibenta ng matandang ito. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Pingjin, ang kanyang tingin kay Levi ay nagpapakita ng balak na pumatay. Natatakot ka ba na wala kang lakas ng loob para manatili sa pwesto mo? Naniniwala ka ba na aalisin ko ang plate mo ngayon din at hindi ka napapayagang magkaroon ng pwesto rito? Nagngalit si Pingjin sa galit at sinabing. Pero walang pakialam si Levi habang sinasabi niya, "Hehe, ayaw ng lugar na ito na panatilihin ang Panginoon. Natural lang na may lugar na mananatili. Kahit na ako, si Levi, ay mahilig sa mga kristal ng asensya, mas pinahahalagahan ko ang aking mga balahibo." Habang nagsasalita siya, hindi pinansin ni Levi ang matamlay na si Pingjin, humarap kay Mateo at sinabing, "Itong nakababatang kapatid, itong mga kristal ng asensya, tatanggapin ko ang mga ito. Uminom ka ng halamang gamot." Pero binago ang impresyon ni Mateo sa matandang ito, at nakangiti niyang sinabi, "Sige. Itatago ko itong herbal grass. Tungkol naman sa presyo. Bibigyan kita ng 500 middle grade essence crystals kung naaangkop." Kumaway si Levi at sinabing, "Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Dahil napagkasunduan na natin ang presyo, tapos na ang lahat. Hindi na ako kukuha ng karagdagang piraso ng essence crystal ng matandang ito. Ang 100 ay nangangahulugang 100. Hindi inakala ni Mateo na ang matandang ito ay isang taong may ganitong mga prinsipyo. Sa totoo lang, kumuha lang siya ng 100 middle grade essence crystals. Dahil iginiit mismo ng matandang lalaki, hindi mapipilit ni Mateo ang kabilang panig na kumuha ng dagdag. Pero alam ni Mateo na labis nang nasaktan ni Levi ang pantalon na ito. Malamang na hindi hahayaan ang pantalon na ito na makalabas ng buhay si Levi sa Breaking Dawn City. Ganoon talaga si Mateo. Binigyan siya ng kahit 1 pulgadang respeto ng iba, at gagantihan niya rin sila ng 1 paa. Nagdesisyon na siya para masiguro ang kaligtasan ng matandang ito. Medyo mahina pa rin ang Levi, ang makapangyarihang Crystal Formation Realm na ito, sa Breaking Dawn City. Ngunit, nang makita ni Pingjin na hindi siya pinansin ng 2 taong ito at direktang tinapos ang transaksyon, matagal na siyang nagalit ng husto. Malamig siyang ngumiti sa pagkakataong ito at sinabing, "Magaling. Napakahusay. Sa Breaking Dawn City na ito ang unang beses na nakatagpo ako ng mga taong ganito katapang. Owen, ibaba mo ang matandang ito para sa akin. Gusto kong makita kung talagang may prinsipyo siya." Natural lang na si Owen ang gwardya ng 4th level si transformation sa likuran niya. Ito ang gintong medalya na inupahan ni Pingjin bilang isang maton. Kasunod ni Pingjin, natural lang na nakagawa siya ng malalaking krimen. Siyempre, nakakuha rin siya ng malaking benepisyo dahil nakakuha siya ng maraming cultivation resources. Ganito niya narating ang 4th level si transformation. Sapat na ang lakas ni Owen para makapasok sa top 10 kung titingnan ang buong Breaking Dawn City. Sa mga taong naroroon, siya lang ang naroon, isang nasa gitnang yugto ng si Transformation Realm. Sino ang katatakutan ni Pingjin? Akmang kikilos na si Owen nang humakbang ng marahan si Mateo, humarang ng perpekto sa pagitan nina Owen at Levi. Itong matandang lalaking ito, pinuprotektahan ko siya. Malamig na sabi ni Mateo.
May bahid ng pang-iinis na sumilay sa gilid ng bibig ni Pingjin nang sabihin niya, mag-ingat kayong dalawa. Oo. Si Owen ay nangangati rin para sa isang away. Unti-unti na niyang nagustuhan ang pakiramdam ng pang-aabuso sa mga tao. Sa pagsunod kay Pingjin, magagawa niya ang anumang gusto niya sa lungsod na ito ng pagsisimula ng bukang liwayway. Hay nako. Ang yabang at ang yabang naman ng batang ito. Isipin mo na tapat pa rin siya sa mga kaibigan. Medyo tanga lang talaga siya. Sayang naman. Isang maliit na Panginoon itong si Pingjin. Sino sa Breaking Dawn City ang maglalakas loob na hamanin siya? Talunin mo ang bata, at darating ang matanda. Ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Saan pa kailangang lumabas ang matanda? Baka hindi madaanan itong checkpoint na nasa harap mo. Sa tingin ko, naglakas loob ang batang ito para magkaroon ng lakas at iniisip na kaya niyang tumawid sa mga hangganan para makipaglaban. Pero ang taong kaharap niya ay isang taong nasa middle stage si Transformation Realm. Talagang galing din sa larangan ng silk pants ang batang ito. Pinagtawanan siya ng mga eksperto sa pamilya, kaya naman sa tingin niya ay kahanga-hanga siya. Sa totoo lang, lahat sila ay mga bulaklak na itinanim sa greenhouse. Pumuputok kapag lumalabas. Nang makitang unti-unting nawawala ng kontrol ang eksena, maraming may-ari ng stall ang nagsimulang mag-usap. Malinaw na walang sino man ang optimistiko tungkol kay Mateo. Sa kanilang paningin, dapat ay pareho lang sina Mateo at Pingjin. Pareho silang may lahing pantalon na seda. Iyon lang. Nagdala si Pingjin ng isang middle stage si Transformation Realm. Bobo ba si Mateo? Siyempre, nahulaan nila ang mula ngunit hindi nila mahulaan ang wakas. Tunay ngang nagmula si Mateo sa pamilyang pantalon na parang seda, ngunit siya, ang pantalon na ito, ay isang taong may malalangit na katangian. Natatawang sabi ni Owen, at sumabog ang lakas ng middle stage si Transformation Realm. Isang suntok ang tumama sa mukha ni Mateo. Mas kasiya siya pa para sa mga tao ang ganitong uri ng direktang pang-aabuso. Kalmadong pinanood ng mga senior at junior ni Mateo ang eksenang ito. Sa sandaling sumuntok si Owen, napanganga si Tobian at nagsalita, mga tanga. Isang ika-4 na antas ng si Transformation Realm ang nangahas na pamwesto sa harap ni Mateo. Isa itong aksyon ng panliligaw ng tadhana. Hindi gumalaw si Mateo. Tahimik lang niyang pinagmasdan si Owen, pinapanood itong nagpapakita ng nakakaakit na suntok. Nang ang marahas na suntok na parang bagyo ay malapit ng humampas sa mukha ni Mateo, marahang iniunat ni Mateo ang isang daliri. Hindi inakala ni Owen na ang isang first level si Transformation ay nangahas na maging napakayabang sa harap niya. Sa isip niya, ang Mateo na ito ay tunay na sumusubok ng kamatayan ng sukdulan. Mamatay ka na. Sabi ni Owen na may nakakapangilabot ng ngiti. Isang suntok at isang daliri ay magbabanggaan ng ganito. Hindi lumitaw ang ganitong tanawin sa imahinasyon ng lahat. Ang marahas na aura ni Owen ay agad na naglaho ng tuluyan nang dumampi ito sa daliri ni Mateo. Natigilan ang ekspresyon ng mukha ni Owen, hindi makapaniwala sa lahat ng nangyayari sa harap niya. Biglang sumigaw si Owen ng may kaawa-awang emosyon, at ang buong katawan niya ay unti-unting gumuho sa lupa. Nakatitig ang lahat at nakita nilang puno na ng sariwang dugo ang dibdib ni Owen. Ito. Anong klaseng sitwasyon ito? Isang daliri ang pumihil sa isang 4th level si Transformation. Hindi naman malabo ang mga mata ko, di ba? Ang batang yan, 1st level si Transformation ba talaga siya? Napakalakas. Napakalakas. Nakita ko na ang pag-atake ni Owen dati. Napakalakas niya. Natalo ba talaga siya ng isang daliri lang ng batang yun? Maraming tao ang nakaramdam ng panlalabo ng kanilang mga mata. Malinaw na walang aura ang katawan ni Mateo. Ginamit lang niya ang kanyang daliri para bahagyang sandutin ang kamao ni Owen, at ganito ang kinahinatnan ni Owen. Ito ay isang ika-4 na antas ng si Transformation Realm. Bakit mukha siyang cotton candy? Ang mga matang muling tumingin ang mga taong ito kay Mateo ay puno ng matinding takot. Hindi na inabala ni Mateo ang Owen sa lupa. Ibinaling niya ang tingin kay Pingjin. Natulala na sa gulat si Pingjin sa eksenang ito. Sa oras na ito, bigla niyang napansin ang tingin ni Mateo, at hindi niya napigil ang manginig sa buong katawan. Huwag, ikaw. Huwag kang lumapit. Paulit-ulit na umatras si Pingjin sa takot.
Tumingin si Mateo kay Pingjin at biglang ngumiti at sinabing, pantalon na seda, di ba? Her. Ako ang ninuno ng mga pantalon na seda. Nang makita ang masamang ngiti ni Mateo, nakaramdam si Pingjin ng matinding pangamba. Ikaw. Ano bang sinusubukan mong gawin? Haha. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, sabi ni Mateo sabay tawa. 432. Sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod. Isang babaeng medyo nakasuot ng makapal na makeup ang walang humpay na humihingal sa yakap ng isang lalaking nakasuot ng marangyang itim na roba. Panginoon ng Lungsod, kamahalan, napakakulit mo. Haha. Malikot ba ang tawag dito? May mas malikot pa rin sa likod. Hehe. Gusto ko lang na masama ka. Malapit nang magsalita si Floyd G nang maantala siya ng isang napakawalang kaayusan na tunog. Nagre-report. Isang katulong ang pumasok ng padebog at hinihingal ang boses habang nakaluhod sa lupa at malakas na sumuntok. Panginoon ng Lungsod, kamahalan, napakasama ng sitwasyon. Nalungkot si Floyd at sinabing, ano ba yan? Nagsisimula ng ganitong kaguluhan. Ang Breaking Dawn City na ito ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Purple Mansion sect sa kasalukuyan. Ano kayang malaking bagay ang mayroon? Lungsod. Panginoon ng Lungsod, kamahalan. Batang Panginoon siya. Sabi ng katulong habang hingal na hingal. Nagbago ang ekspresyon ni Floyd. Itinulak palayo ang babaeng nasa kanyang mga bisig, tumayo siya at nagtanong, anong nangyari kay Young Master? Posible kayang may mga taong nang-ahas pa ring hawakan si Ping sa Breaking Dawn City na ito. Bata, Panginoon. Ang kanyang enerhiya ng asensya ay tinataka ng isang tao at pagkatapos ay isinabit sa mga tarangkahan ng lungsod. May isang piraso ng tela pang ang nakasabit sa kanya. Nakasulat doon. Nakasulat. Masasabi mo bang tapusin mo agad yan o hindi? Bilisan mo. Ano ba ang nakasulat? Hinawakan ni Floyd ang kwelyo ng katulong at nagtanong. Hindi maglalakas loob na magsabi ang hamak na ito, nahihiyang sabi ng katulong. Magsalita ka. Kung hindi, hahampasin kita hanggang mamatay sa isang palad. Sigaw ni Floyd. Huwag. Magsasalita ako. Nakasulat doon. Anak ako ng pagong. Putok. Tinapik ni Floyd ang aliping lalaki gamit ang isang palad at hinalikan ito sa giniling na karne. Gusto kong tingnan kung may mas mayabang pa sa akin dito sa Breaking Dawn City. Hindi ba't mas lalong pinagalitan ang ama mo kapag sinabi mong anak ng pagong si Ping? Hehe, mukhang masyadong mabait ang ugali ko, Floyd, nitong 2 taon. May mga taong nang-ahas nang hindi ito pahalagahan at maging walang pigil. Pagkatapos magsalita, mabilis na lumabas si Floyd kasabay ng isang impit na pag-iyak. Maraming tao ang dumagsa sa ilalim ng mga tarangkahan ng lungsod. Maraming tao ang nagkukumpas at nakaturo. Sino ang binata na yan? Ang lakas ng loob niya para pagtawanan si Pingjin, ang munting Panginoong ito. Hehe, wala na akong pakialam kung sino man yan. Kahit ano paman, ibinubuhos talaga nito ang galit natin ngayon. Karaniwan ng ginagampanan ng punk na to ang pagiging malupit. Sa wakas, may isang taong kumontrol sa kanya. Haha. Totoo yan. Parang mga vampira ang mag-amang ito. Niloloko tayo kung ilang essence crystals ang nakaraan. Tingnan mo ang nakasulat doon. Haha. Isang matandang pagong. Anak ng pagong. Ang sigla talaga. Makapangyarihan si Floyd. Ang City Lord Manor ay mayroong mga eksperto na kasing dami ng mga ulap. Ang mapinakamababang antas ng martial artist na ito ay karaniwang hindi nangangahas na lumaban. Ngayon, may isang taong tumutulong sa kanila na ilabas ang kanilang galit. Natural lang na makaramdam sila ng kalayaan sa kanilang mga puso. Nakatayo si Mateo sa ibabaw ng mga tarangkahan ng lungsod, ang isang paa ay nakaapak sa lubad. Ang kabilang dulo ng lubad ay nakatali sa paa ni Pingjin, na para bang mga pantalon na seda na naglalaro. Nag-aalangan pa ring aminin ni Pingjin ang kanyang pagkakamali noong una. Ngunit ang kanyang enerhiya ng asensya ay tinataka ni Mateo. Sa kasalukuyan, wala siyang pinagkaiba sa mga normal na tao. Dahil ilang beses na nayoyo pataas at pababa ni Mateo, umakyat lahat ng dugo niya sa ulo. Sa huli, nawala ng malay ang buong katawan niya at wala ng malay.
Ang mga martial artists sa ibaba ay walang kapantay na nasa sabik nang makita nila ang eksenang ito at nagbigay ng sunod-sunod na papuri. Bigla na lang, isang napakalakas na presyon ang bumulusok mula sa harapan. Pinili ng lahat na tumahimik ng may katalinuhan. Alam nilang lahat kung sino ang dumating. Ping! Nakita ni Floyd si Ping Jin na nakasabit sa mga pader ng lungsod mula sa malayo at sa sobrang galit niya ay binubugan niya ang usok mula sa lahat ng 7 butas. Lumapit siya ng hindi kalayuan kay Mateo at tumayo sa ere, sinabi sa malamig na boses, "Pump, ang laki talaga ng galit mo." Para manggahas pang ang harmony ng isang taong mas nakahihigit sa kapangyarihan. Ngumisi si Mateo at sinabing, "Ang anak mo ang unang nagpagalit sa akin. Pasensya na, pinakaayaw ko sa iba na mas nakasuot pa ng pantalon na seda kaysa sa akin." Nang makitang arrogant si Mateo, mas lalong nagngingit-ngit ang galit ni Floyd. "Brat, bigon mo si Ping agad. Kung hindi, papatayin kita ng walang buo mong bangkay." Hindi pa rin nakatago ang balak pumatay ni Floyd. Natulala ang lahat sa gulat sa sumunod na eksena. Napao si Mateo, at sa kanya itinaas ang kanyang binti. Ang Breaking Dawn City ay isang napakalaking bayan sa hangganan. Kaya naman, ang mga tarangkahan ng lungsod ay itinayo ng napakarangya. Kanina, inilipat ni Mateo si Ping Jin sa pinakamataas na bahagi ng mga tarangkahan ng lungsod at ilang daang talampakan ang layo mula sa lupa. Sa isang kisap mata, matapos iangat ni Mateo ang kanyang binti, nakarinig ang lahat ng isang malakas na kalabog. Dumiretso sa lupa ang ulo ni Ping Jin. Dahil dito, kahit si Ping Jin, isang makapangyarihang nilalang sa Sea Transformation Realm, ay hindi rin nakareact. Akala ng lahat ay makikipag-usap si Mateo kay Floyd at magsasalita ng ilang matatapang na salita. Sino ang mag-aakala na si Mateo ay magiging masunurin pala at direktang bibitawan ng lubad? "Ikaw. Bakit mo binitawan ang lubid?" Galit na sabi ni Floyd. Pero walang ekspresyong tanong ni Mateo, "Ha? Hindi ba't sinabi mong palayain ko siya ngayon din?" Puff! Muntik nang samuka si Floyd ng isang subo ng matandang dugo. "Hiniling ko sa iyo na palayain siya, pero hindi ko hiniling na palayain mo siya sa ganoong paraan." Ang enerhiya ng asensya ni Ping Jin ay naselyuhan at hindi niya lubos na naipon ang enerhiya ng asensya upang protektahan ang katawan. Kaya naman, direktang dumampi si Ping Jin sa lupa sa pamagitan ng kanyang marupok at malalaman na katawan. Bagamat napakalakas ng katawan ng mga martial artists sa ilalim ng sustansya ng enerhiya ng asensya, isa pa rin itong katawang tao na may laman at dugo sa huli. Diretso siyang bumagsak mula sa taas na ilang daang talampakan. Bukod pa rito, head landing pa nga ito sa lupa. Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nagbuhos ako ng kaunting enerhiya ng asensya ngayon lang sa mga lubad. Kaya naman mabilis itong bumagsak. Dali, tingnan mo siya. Huwag mong hayaang mahulog siya hanggang sa mamatay. Ang mga salita ni Mateo ay determinado na gulatin ang mga tao hanggang sa mamatay. Yumigtad ang figure ni Floyd, at muntik na siyang matamba mula sa ere. Sinasadya talaga ng lalaking ito. Ang lakas ng loob mo, bata. Pagsisisihan mo ang mga ginawa mo ngayon. Nagngalit ang mga ngipin ni Floyd sa puot habang nakatitig ng masama kay Mateo. Pagkatapos magsalita, tumalon siya, at agad na lumapit kay Ping Jin. Ang lupa ay gawa sa mga ladrilyong bato. Sa kasalukuyan, ang mga ladrilyong bato ay naduraj na hanggang alikabok dahil sa ulo ni Ping Jin. Diretso na bumaon ang ulo ni Ping Jin sa lupa, kalahati na lang ng katawan niya ang natira sa ibabaw. Isang baligtad na buhay na sibuyas. Simula kanina, hindi man lang bumulong si Ping Jin. Dahil dito, nakaramdam si Floyd ng kaunting pangamba. Kung normal lang na pagkahulog iyon, hindi sana mapunta si Ping Jin sa sitwasyon na hindi man lang siya makasigaw. Pero ang batang iyon ay nagbuhos talaga ng essence energies mga lubad. Ang bilis niya kanina ay napakabilis. Kahit siya ay hindi pa rin makareact. Nang mga sandaling iyon, si Ping Jin ay bumagsak na. Itinaas ni Floyd ang kanyang kamay upang hilahin ang kanyang anak mula sa lupa ngunit nakita niya na duguan ang buong ulo ni Ping Jin. Malinaw na nagtamo ito ng malubhang pinsala. Nang makita ang kanyang anak sa ganoong kaawa-awang kalagayan, ang intensyong pumatay ni Floyd ay sumiklab patungo sa kalangitan. "Halina kayo, mga kasama." Sigaw ni Floyd.
Maya-maya ay tumakbo palabas ang dalawang martial artist mula sa karamihan. Panginoon ng lungsod, kamahalan. Ibalik mo si Ping sa City Lord Manor para sa akin. Maghanap ka agad ng mga taong magpapagamot sa kanya. Mahinang sabi ni Floyd. Oo. Mabilis na dinala ng dalawang martial artist na iyon si Ping Jin. Mas lalong naging malungkot ang ekspresyon ni Floyd. Mula simula hanggang katapusan, hindi sila pinigilan ni Mateo. Nang makitang muling lumapit si Floyd sa harap niya, biglang ngumiti si Mateo at sinabing, bakit ang kalabisan? Sa totoo lang, tama naman ang ginawa kong suntok. Simula ngayon, pwede nang maging tanga si Ping Jin. Hindi na niya kailangang lumabas at manakit ng tao. Ikaw. Power. Sa pagkakataong ito, talagang nagalit si Floyd hanggang sa samuka ito ng dugo. Siya ang City Lord ng Breaking Dawn City sa loob ng maraming taon. Ngayon, pinaglalaroan pa rin siya ng batang ito sa harap niya. Paano matatanggap ng mga tao ito? Naku, naghuhukay ka ng sarili mong libingan dito. Sunod-sunod na sabi ni Floyd. 483. Haha. Naghuhukay ako ng libingan. Pero, nahukay ito para sa iyo, sabi ni Mateo nang nakangiti. Hindi niya pinansin ang banta ni Floyd. Ang talas naman ng dila mo. Gusto kong tingnan kung kaya mo pa ring maging matigas ang ulo maya-maya. Biglang lumitaw ang isang malaking espada na may singsing sa kamay ni Floyd. Ang hangering pumatay ay sumulpa at patungo sa kalangitan nang hindi man lang nakatago. Nang ang mga martial artists sa ibaba ay nabalot ng napakalaking balak pumatay na ito, isa-isa silang umatras. Si Mateo, nakabaligtaran ni Floyd, ay tila walang kaalam-alam sa balak nitong pumatay. Ang balak pumatay ni Floyd ay tila direktang dumaan kay Mateo nang walang anumang epekto. Nang makita ang eksenang ito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Floyd. Ang naging kakayahan ni Floyd na maging City Lord ng Breaking Dawn City ay sa pamamagitan ng pakikipaglaban gamit ang sarili niyang lakas at mga totoong espada at sibat. Maaaring kahanga-hanga ang batang ito, pero medyo pabaya pa rin siya. Hindi mabilang na tao na ang napatay ni Floyd sa buhay niya. Ang balak niyang pumatay ay malapit ng matupad. Ibang-iba na ang antas nito kumpara kay Owen na iyon. Nabalitaan ko na bago naging City Lord ng Breaking Dawn City si Floyd, nakapatay na siya ng hindi mabilang na tao. Noong nasa 6th level si transformation pa lang siya, hawak niya ng mag-isa ang ringed great saber para hamanin ang dating City Lord. Ang dating City Lord ay isang 7th level si transformation expert. Talagang tinawid ni Floyd ang mga kaharian at pinatay ang kanyang kalaban, at naging bagong City Lord. Makikita kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Ngayong matagal nang nakapasok si Floyd sa 7th level si transformation, ang lakas niya ay ibang-iba na ngayon kumpara noon. Laban sa kasalukuyang Floyd, malamang kahit ang 9th level si transformations ay hindi niya kayang tapatan. Oo. Matagal na siyang hindi personal na kumikilos sa Breaking Dawn City. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas ngayon. Pero dahil lang sa ganitong intensyong pumatay, kaya nitong magpagulo sa isipan ng mga ordinaryong martial artist at hindi man lang ilabas ang kanilang mga martial techniques, di ba? Para kay Mateo, ang pagtawid sa isang maliit na entablado patungo sa labanan ay kasing dali ng pagkain at pag-inom. Ngunit para sa mga ordinaryong martial artist, kasing hirap ito ng pag-akyat sa langit. Para kay Floyd na makatawid sa mga kaharian at makapatay ng isang 7th level si transformation noong siya ay nasa 6th level si transformation, makikita na ang kanyang pag-unawa sa mga konsepto ay napakalakas na. Gayunpaman, sa ganitong uri ng pag-unawa sa mga konsepto, nalampasan ni Mateo ang buong walang hanggang mundo. Nako, hindi ko masabi na may kakayahan ka pa rin pala. Para maging immune sa intensyong pumatay na inilalabas ko. Pero, ang Ravaging Heavens Melody Saber ko ay hindi ganoon kadaling lutisin. Mamatay ka ng masunurin. Ngumiti ng malamig si Floyd. Nang inig ang sable, at sunod-sunod na tunog ng nagbabanggang metal ang lumabas mula sa katawan ng blade. Sa sandaling lumabas ang tunog na ito, para itong isang malademonyong himig, na tumatago sa tainga ng bawat martial artist. Hindi inakala ng mga martial artist sa ibaba na mangyayari ang ganitong sitwasyon.
Bawat isa sa kanila ay desperado na tinakpan ang kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay. Pero kahit na ganoon, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay parang wala pa ring kapantay na nasasaktan. Maging si Mateo ay nawala ng malay matapos marinig ang kakaibang malademonyong himig na ito. Nang makita ni Floyd ang kalagayang ito, sinugod niya si Mateo gamit ang isang espada. Ngunit, lumabo ang mga mata ni Floyd, at naglaho ang figure ni Mateo. Sa loob-loob niya ay nabahala siya at biglang naramdaman na parang may humaharang sa kanyang espada. Hindi talaga ito kayang hiwain pababa. Habang itinoon ang kanyang mga mata sa pagtingin, ang 3 espiritual at 7 pisikal na kaluluwa ni Floyd ay natakot palayo. Nakita niyang nauna na pala sa kanya si Mateo simula noon, sino ang nakakaalam kung kailan, gamit ang 2 daliri para hawakan ang kanyang may singsing na Great Saber. Tumigil ang momentum ng saber, at agad na nawala ang soundwave attack. Mabilis na bumalik sa normal ang mga martial artists sa ibaba. Ngunit nang makita nila ang eksena kung saan ginagamit ni Mateo ang kanyang mga daliri upang hawakan ang saber ni Floyd, lahat sila ay namangha hanggang sa bumagsak ang kanilang mga panga sa lupa. Nagbibiro ka ba, di ba? Sa sobrang matalas at bangis ng momentum ng saber, ginamit niya pa nga ang mga daliri niya para hawakan ito, at hindi pa rin siya nasaktan. Sino ba talaga ang binatang ito? Bakit ba napakalakas niya? Kahit ang peak 9th level si transformation ay hindi maglalakas loob na gawin iyon gamit ang mga daliri niya, di ba? Masyadong malakas. Hindi talaga magkapantay. Durog na durog. Isang first level si transformation na dumudurog sa 7th level si transformation. Totoong nangyari ba ang ganoong bagay? Ang layuning gumamit ng espada sa katawan ni Mateo ay mas malakas kaysa sa layuning gumamit ng espada ni Floyd. Ang layuning gumamit ng espada ni Floyd ay hindi kayang saktan si Mateo. Mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang tao, ginawa ito ni Mateo nang walang hadlang. Paano ka hindi maaapektuhan ng soundwave attack? Nabahala si Floyd hanggang sa nauutol na itong magsalita. Para saktan ako ng kasuklam-suklam mong yan, hindi pa sapat ang pagsasanay ng 1,000 taon. Walang pakialam na sabi ni Mateo, ngunit ang kanyang katawan ay biglang sumulpot na parang may hangering gumamit ng espada. Sa isang malakas na kalabog, si Floyd ay napatalsik palabas. Tunay ngang natanggap ni Mateo ang impluwensya ng soundwave kanina. Ang soundwave attack na ito ay hindi lamang nakaapekto sa pandinig ng martial artist, kundi mas lalong lumawak din ito sa banal na kaluluwa ng martial artist, kaya imposibleng mag-ingat. Ngunit nang marating ng atakeng iyon ang dagat ng kamalayan ni Mateo, ang walang pangalang itim na butil na nakalutang sa dagat ng kamalayan ni Mateo ay bahagyang nanginig at pinawi ang atake. Wala nang oras si Mateo para magkusa na magdepensa. Ang pinakamalakas na nagawa ng soundwave attack na ito ay ang Divine Soul Attack. Kapag nasira na ang Divine Soul Attack, kailangan na lang gamitin ng isang tao ang Essence Energy para isara ang kanilang pandinig, at ang soundwave attack ay magiging walang silbi. Tinamaan si Floyd ng espadang inilabas mula sa katawan ni Mateo. Parang binaligtad ang kanyang mga laman loob, agad na nagtamo ng matinding pinsala sa loob ng katawan. Ano nga ba ang pinagmulan ng batang ito? Paano siya naging ganito kalakas? Hanggang ngayon, hindi pa siya nakakapaglabas ng maayos na atake. Hindi masabi ang gulat ni Floyd sa kanyang puso. Ramdam niya na pinaglalaroan lang siya ni Mateo. Kung hindi, sa suntok na iyon kanina, malamang ay napaungol na siya. Biro mo yan. Gamit lang ang makapangyarihang espadang inilalabas mula sa katawan niya, kaya niyang tumawid sa mga hangganan para saktan ng isang 7th level si transformation martial artist. Kung gagamit siya ng mga martial techniques, gaano kaya kalakas iyon? Habang iniisip ang hanggang dito, hindi sinasadyang nanginig si Floyd. Paano biglang lumitaw ang isang makapangyarihang nilalang sa Breaking Dawn City? Nang makita si Mateo na naglalakad palapit sa kanya, gumapang si Floyd at lumipad patungo sa direksyon ng City Lord Manor. Ngumiti ng bahagya si Mateo at sumunod. Mas mabilis ang kanyang bilis kaysa kay Floyd at mabilis niya itong nahabol. Sampal. Nagbanggaan ang layuning mag-espada at layuning magsandata. Muling pinalipad ni Mateo si Floyd.
Ganito lang, hinabol ni Mateo si Floyd hanggang sa City Lord Manor. Lord Doyle? Tulong. Lord Doyle. Umalangaw-ngaw sa buong City Lord Manor ang matinis na sigaw ni Floyd. Putok. Diretso na binasag ng katawan ni Floyd ang harapang gate ng City Lord Manor, at lumipad papasok. Dahan-daang naglakad si Mateo papasok sa City Lord Manor. Habang nakatingin kay Floyd na nakahiga sa lupa at puno ng dugo, malamig niyang sinabi, kayong mag-ama ay nakagawa ng lahat ng uri ng krimen sa Breaking Dawn City. Sumunod kayo sa Tranquil Cloud Sect ng harapan habang lumalaban ng palihim, at kusang loob pa nga kayong naging mga alipors ng Purple Mansion Sect. Hindi ka dapat malungkot sa kamatayan. Nabahala si Floyd sa kanyang puso, at tumingin siya kay Mateo nang hindi makapaniwala habang sinasabi, why ikaw ay. Paano ito nangyari? Bakit wala akong natanggap na balita na pumunta ka sa Breaking Dawn City? Nakangiting sabi ni Mateo, kung natanggap mo ang balita, paano ako makakarating sa Breaking Dawn City? Sige, salamat sa pangunguna. Ngayon, maaari ka nang mamatay. Huwag. Sigaw ni Floyd sa kawalan ng pag-asa. Pero ayaw ni Mateo na pakialaman siya. Habang bumubuo ng espada gamit ang kanyang mga daliri, isang guhit ng sword chi ang mabilis na dumaloy patungo kay Floyd na parang hangin. Sa sandaling iyon, isang figure ang biglang lumitaw sa pagitan ng dalawang tao. Marahang ikinumpas ng lalaki ang kanyang mga manggas. Nagkalat ang guhit ng espadang chi na iyon. Nang makita ni Floyd ang likuran ng taong ito, agad niyang sinabi ng may pagkabalisa, Lord Doyle. Maraming salamat sa nailigtas buhay na biyaya ni Lord Doyle. Pero nang tumitig si Mateo sa taong nasa harap niya, naging seryoso ang ekspresyon nito. 484. Hindi ko inakalang nagpadala pala ang Purple Mansion Sect ng isang Soul Sea Realm papunta sa istasyon ng Breaking Dawn City. Ang taong ito sa harap ni Mateo na nakasuot ng kasuotan ng Purple Mansion Sect ay nakakagulat na isang eksperto sa Soul Sea Realm. Akala pa nga ni Mateo ay magpapadala ang Purple Mansion Sect ng 9th level Sea Transformation dito. Hindi ko akalain na isa pala itong Soul Sea Realm. Tila marami ang Soul Sea Realms ng Purple Mansion Sect, ngunit nang maipamahagi sa buong Southern Domain, hindi ito sapat. Simula nang lipulin ng Purple Mansion Sect ang 6 na malalaking sekta hanggang ngayon, ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Marami pa ring mga lugar na hindi gaanong matatag, kaya naman kailangan ng mga eksperto sa Soul Sea Realm na kontrolin ang kuta. Hindi kailanman inakala ni Mateo na ang Purple Mansion Sect ay magpapadala ng isang Soul Sea Realm powerhouse dito para pigilin ang kuta sa Breaking Dawn City. Isa itong liblib na lugar. Ang Grand Elder ng Purple Mansion Sect ay may itsura na nasa katanghaliang gulang. Sa mga eksperto ng Soul Sea Realm, itinuturing din siyang isang umuusbong na bituin. Matapos makita ng lalaking nasa katanghaliang gulang si Mateo, pinagmamasdan niya si Mateo sa buong oras ngunit hindi nagsalita. Nang makitang nagsasalita si Mateo sa pagkakataong ito, ngumiti rin siya ng bahagya at sinabing, kung titingnan mo ang hitsura mo, ikaw yung Mateo mula sa Tranquil Cloud Sect. Ang upuang ito ay ang Roland ng Purple Mansion Sect. Mula sa unang pagkabigla, nakabawi rin si Mateo at malamig na sinabi, tama. Ako nga pala si Mateo. Hindi ko akalain na nakilala ako ni Elder Doyle sa isang sulyap. Nakangiting sabi ni Roland Doyle, ang pagpapahinto sa aking Purple Mansion Sect gamit lamang ang iyong lakas. Hindi rin posible na hindi ka makilala. Isa pa, mayroon ka ng ganitong mga kasanayan sa ganoong edad. Naisip ko, sa lupain ng Southern Domain, ikaw lang ang naroon. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, medyo nagulat ako. Bakit nandito si Elder Doyle sa Breaking Dawn City? Hindi rin naman nagmamadaling kumilos ang Roland na ito laban kay Mateo. Siya pa nga ang nagkusa na makipag-usap kay Mateo, na parang kontrolado ang lahat. Nang makitang nagtatanong si Mateo, hindi rin itinago ni Roland ang kahit ano, at nakangiting sinabi niya, kung tutuusin, ang pagbabalik ko rito ay dahil pa rin sa iyo. Naguguluhang sinabi ni Mateo, dahil sa akin. Tumanggaw si Roland at sinabing, tama. Dahil napakaraming hindi kapani-paniwalang bagay ang nagawa mo.
Para maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari, gumawa ng paraan ang Sectmaster para ilipat ako mula sa ibang lugar patungo sa garrison na ito. Hindi ko lang akalain na ang pangyayaring ito ay talagang nangyari. Hindi napigilan ni Mateo ang mapait na marinig iyon. Ang taong humila sa ekspertong ito ng Soul Sea Realm ay siya pa rin. Pero agad na naging mausisa si Mateo at nagtanong, maraming lungsod sa hangganan na maaaring humantong sa Northern Domain. Paano mo nalaman na tiyak na dadaan ako sa Breaking Dawn City na ito? Sabi ni Roland, tungkol dito. Ang pamangkin ni Marshall na si Harley ay malayo pa rin ang pananaw. Minsan niyang sinabi na kung ang Tranquil Cloud Sect ay lilipat sa Hilaga, tiyak na magkakawatak-watek sila, at pipili ng isang napakalayong lungsod na iiwan. At dahil sa iyong personalidad, tiyak na pipiliin mo ang pinakamasalimuot na mga pangyayari sa Breaking Dawn City. Hindi ko akalain na ang kanyang mga salita ay talagang tumama sa target. Hindi maiwasan ni Mateo na bahagyang mamangha. Maingat ang mga iniisip nitong si Harley. Isa siyang tunay na kalaban na napakahirap harapin. Kasama na ang nakaraang pagkakataon na pinamunuan ni Morgan ang isang pangkat upang kabkuban ang Tranquil Cloud Sect, hinuhulaan din ni Harley na siya ang namumuno sa malaking hanay. Napakalalim ng pagkaunawa ni Harley sa kanyang karakter. Napakahusay din niya sa paghawak sa kahinaan ng ibang tao para gumawa ng mga bagay-bagay, at ang kanyang mga kilos ay talagang walang awa. Kung hindi dahil sa may mga hakbang siyang ginawa, malaking paghihirap pa rin ang mararanasan niya noong nakaraan. Nang makita ang mukha ni Mateo ay nagpakita ng isang ekspresyon ng pagkaunawa, nagtanong si Roland, sabi ni Marshall Nephew Lin, kailangan daw mag-ingat laban sa inyo. Dati akala ko pa nga ay pinalalaki niya ang sitwasyon dahil lang sa wala. Ngayon, ang galing-galing nyo. Bago pa man kayo makilala, wala talaga akong nabalitaan. Hindi ko man lang nalaman ang tungkol sa Sectmaster. Hindi mabilang na impormante ang inilagay ng Sectmaster sa Tranquil Cloud Sect. Paano kayo nakatakas? Wala ring itinago si Mateo, maikling ikinwento ang tungkol sa paggawa niya ng isang maliit na transmission array, na nag-iwan kay Roland na nakanganga at nakatulala. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay bumantong hininga si Roland at sinabing, tama ang sinabi ni Marshall Nephew Lin. Sina Quinley at Sky Maple na tumatakas papunta sa Northern Domain ay mga asong gala lamang. Kayo ang mortal na sakit ng aking First Gale World. Mateo, talagang buong puso akong nakatuon kay Dao at ayaw ko sa mga alitan na ito. Ngunit tayo ay naglilingkod sa iba't ibang Panginoon. Hindi kita maaaring payagang umalis ngayon. Bahagyang tumango si Mateo. Nakita rin niya na ang Roland na ito ay medyo naiiba sa ibang mga tao ng Purple Mansion Sect. Kung hindi posible na pag-usapan siya ng ganito karami. Pero dahil dumating si Roland Doyle dito, nakatakdang hindi maiiwasan ang laban na ito. Tara na. Malamig na sabi ni Mateo. Natigilan si Roland habang nagtatanong ng kakaiba, gusto mo bang makipag-away sa akin? Ano? Gusto mo ba akong sumuko? Sa halip ay tanong ang isinagot ni Mateo. Hindi ba? Alam kong napakalakas ng lakas mo at kayang tumawid sa iba't ibang kaharian para makipaglaban. Pero, laban sa akin, wala kang pagkakataong manalo. Umiling si Roland at sinabing. Medyo natuwa si Mateo at sinabing, paano malalaman kung hindi mo susubukan? Sa oras na ito, si Floyd na matagal nang nanunood sa 2 taong nag-uusap sa tabi ay nagsabi ng may malakas na tawa, Punk, anong iniisip mo? Si Lord Doyle ay isang eksperto sa Soul Sea Realm. Ikaw, isang maliit na si Transformation Realm, ay talagang nang-ahas na hamanin siya nang hindi alam kung gaano kataas ang langit, at kung gaano kalalim ang lupa. Ang Soul Sea Realm ay isang di magapi na pag-iral para sa si Transformation Realms. Ito ay sentido komon. Ang mga ginawa ni Mateo ay talagang sumisira sa sentido komon mismo. Para kay Floyd, ang kalokohan ay makatwiran din. Pero, ang pag-iral ni Mateo ay palaging nakakasira sa sentido komon. Nang makitang umangat ang tingin ni Floyd, sinabi ni Mateo nang may malamig na ngiti, ngayon lang sa pagkagambalang iyon, nakalimutan kong nandyan ka pa rin pala, isang basura. Sige, bago lumaban,
Ipapadala muna kita sa langit. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Naiintindihan na ni Mateo ang ugali ng mag-amang ito na si Floyd. Wala talagang pakialam ang taong ito sa buhay ng tao. Ginagamit niya ang posisyon niya bilang isang Panginoon ng lungsod na alam kung gaano karaming tao ang kanyang pinagsamantalahan. Nangahas ang lahat ng martial artist na magalit ngunit hindi nangahas na magsalita. Tungkol sa ganitong salot, hindi kailanman magpapakita ng kaluwagan si Mateo. Gayunpaman, malinaw na walang plano si Roland na hayaan si Mateo na patayin si Floyd. Walang pakialam niyang sinabi, nangako na si Floyd ng katapatan sa aking Purple Mansion sect. Hindi ko hahayaang patayin mo siya. Tuwang-tuwa si Floyd nang marinig iyon at sinabing, maraming salamat po, Panginoong Doyle. Tiyak na magsusumikap si Floyd para sa Purple Mansion sect. Pagkatapos magsalita, humarap siyang muli kay Mateo at sinabing, Punk, sa harap ni Lord Doyle, ang lakas ng loob mo pa ring maging arrogant. Ang Southern Domain na pinag-isa ng Purple Mansion sect ay isang bagay na hindi na mapipigilan. Kayong lahat ng natitirang mga spawn ng Tranquil Cloud sect na ito ay hindi pa rin susunod sa pag-aresto ng nakahalukip-kip. Dahil nakaalalay si Roland sa kanya, pakiramdam ni Floyd ay mas maitutuwid pa niya ang kanyang baywang. Pero ayaw ni Mateo na pakialaman si Floyd. Sa halip, walang pakialam niyang sinabi kay Roland, kung gusto ko siyang patayin, hindi mo mapipigilan. Hindi pa humihina ang boses niya nang biglang lumitaw ang hindi mabilang na mga talulot ng bulaklak sa City Lord Manor. Eksakto ang libong umaagos na mga talulot ni Mateo. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Roland. Ang lakas ng galaw na ito ay medyo kakilakilabot. Kahit hindi ito sulit banggitin sa kanya, para kay Floyd, sapat na ito para patayin siya ng maraming beses. Marangyang ikinumpas ni Roland ang kanyang mga manggas. Hinati ng maringal na enerhiya ng asensya ang mga talulot ng bulaklak na iyon sa malayo. Nang makita ni Floyd ang isang nakakakilabot na galaw, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang gulat na ekspresyon. Ngunit, nang makitang casual na nilulutas ito ni Roland, hindi niya maiwasang maging mas mayabang. Haha! Ikaw! Isa ka lang batang labis na nagpapahalaga sa sarili niyang lakas. Nakatayo ako rito. Patayin mo ako. Patayin mo ako. Sabi ni Floyd kay Mateo habang tumatawa ng malakas. Bigla na lang tumigil ang tawa ni Floyd. Dahil nakaramdam siya ng lamig sa likuran niya. Dalawang daliri ang nakadiin sa gitna ng kanyang likod, sino nga ba ang nakakaalam kung kailan? Ayon sa gusto mo. Tila nagmula ang boses ni Mateo sa ilalim ng lupa. Pinakawalan ang puwersa. Isang matalas at mabangis na espada ang agad na tumago sa puso ni Floyd. 485. Gumanti agad si Roland. Ngunit huli na ang lahat para iligtas niya ang mga tao. Katawan ng Avatar. Nang makita ang dalawang Mateo isa sa harap at isa sa likod naging malungkot ang ekspresyon ni Roland. Mukhang mas mahirap pa pala itong kalabanan ni Mateo kaysa sa inaasahan. Tungkol naman sa buhay at kamatayan ni Floyd, hindi naman talaga masyadong nag-aalala si Roland. Ginamit ni Floyd ang kanyang huling kamalayan upang yumuko at tingnan ang kanyang sariling dibdib, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sa wakas, tuluyan nang nawala ang kanyang kamalayan, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng mahina sa lupa. Mukhang minamaliit pa rin kita. Bumantong hininga si Roland at sinabi. Hindi man lang nagbabanta sa kanya ang katawan ng Avatar. Pero para kay Floyd, nakamamatay ito. Walang humpay ang kakayahan ni Mateo. Talagang imposibleng mag-ingat. Hindi mapigilan ni Roland na muling suriin ang binata sa harap ng kanyang mga mata na para bang walang limitasyon ang mga pamamaraan nito. Hindi naman talaga ganoon kalakas ang kwalifikasyon ni Mateo para makipaglaban sa kanya, di ba? Mabilis na itinanggi ni Roland ang ideyang ito. Paano ito nangyari? Sa pagitan ng Soul Sea Realm at si Transformation Realm, mayroong isang napakalaking bangin. Imposibleng makatawid, lalo na't si Mateo ay nasa first level si Transformation pa lamang. Ano ang nangyayari sa kanya? Sa totoo lang, takot siya sa isang binatilyo. Tunay na humihina ang kanyang kalagayan habang siya ay tumatanda. Natawa si Roland nang may panghihina sa sarili sa loob-loob niya.
Sige. Nawala na ang humahadlang na yan. Wala nang mga taong haadlang sa atin. Habang nagsasalita si Mateo, punong-puno talaga siya ng intensyong lumaban. Sigurado ka bang gusto mo talagang makipaglaban sa akin? Alam kong hindi mahina ang lakas mo, pero, para hindi ko lubos na maunawaan ang mga limitasyon ko. Ang isang henyong tulad mo na nahuhulog ay talagang kaawa-awa, muling tanong ni Roland. Hindi inakala ni Mateo na ang Roland Doyle na ito ay mayroon pa ring pusong nagpapahalaga sa mga talento, at medyo nagulat siya. Pero simula nang makarating si Mateo sa Sea Transformation Realm, hindi pa niya nailalabas ang buong lakas niya. Wala na siyang kapantay sa mga Sea Transformation Realms. Tanging mga eksperto sa Soul Sea Realm lamang ang karapat-dapat na maging kalaban niya. Ang Roland na ito ay malinaw na isang kalaban na ginawa para kay Mateo. Haha! Ibang-iba talaga si Elder Doyle kay Morgan, yung mga walang kwentang yun. Pero hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Lapitan mo lang ako gamit ang pinakamagaling mong tira. Kahit matalo kita ngayon, hahayaan pa rin kitang umalis, sabi ni Mateo sabay tawa ng malakas. Mayabang. Sa paningin ni Roland, masyadong mayabang ang Mateo na ito. Isang Sea Transformation Realm na nagsasabing hayaang mabuhay ang isang Soul Sea Realm. Medyo nakakatawa ang dating nito kahit gaano pa ito pakinggan. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Roland at sinabing, "Humph. Ang gulo naman ng batang to. Gusto kong makita kung paano mo ako matatalo." Pagkatapos mag-usap, ang dalawang tao ay dumating sa ere ng walang paunang konsultasyon. Gamit ang kanilang lakas, ang pakikipaglaban sa City Lord Manor ay malamang na makakapatay kahit sa mga ibon at aso sa gilid. Tingnan ninyo. May 2 taong naghaharap dyan. Ang lalaking may lilang damit ay may napakalakas na pressure. Mukhang hindi ito kayang taglayin ng mga eksperto sa Sea Transformation Realm. Isa kaya itong eksperto sa Soul Sea Realm? Diyos ko! Soul Sea Realm ba ito? Talagang napakalakas. Napakalayo at medyo nahihilo pa nga ako. Isa pa, pakiramdam ko ay hindi niya sinasadyang magbigay ng pressure na parang isang eksperto sa Soul Sea Realm. Sino yung binata na nasa tapat niya? Parang first level Sea Transformation lang. Hindi naman siguro mag-aaway yung 2 taong magkaharap sa ere, di ba? Nagbibiro ka ba? First level Sea Transformation laban sa first level Soul Sea. Bobo ba ang batang yan? Ikaw ang hanggal. Ang binata na iyon ay ang binata na gumamit ng kanyang mga daliri para hawakan ang dakilang ring saber ni Floyd kanina lang sa ibabaw ng mga tarangkahan ng lungsod. Ang kanyang lakas ay napakalakas. Hinahabol niya si Floyd papunta sa City Lord Manor at talagang pinukaw ang isang eksperto sa Soul Sea Realm. Pero, gaano man kalakas ang kanyang lakas, ang pakikipaglaban sa Soul Sea Realm. Malamang na isa itong walang pag-asa na aksyon. Ano? Gamit ang mga daliri niya para hawakan ang Great Ring Saber ng City Lord. Sus Mariosep. Ganito na ba kalakas ang mga kabataan ngayon? Tunay nga, tayong mga nasa unahang alon na ito, ay patay na sa dalampasigan. Nang lumitaw sina Mateo at Roland, nakaakit sila ng maraming martial artist para magtipon at manood. Pero masyadong malakas ang aura ni Roland. Nagkukumpulan ng mga martial artist sa malayo para manood ng walang pakialam. Walang nangahas na lumapit sa 2 tao. Mga pagbabago ng pinagmulang espiritu na siyam. Humiyaw ng mahina si Mateo at direktang inactivate ang Origin Spirit 9 transformations. Sa harap ng mga eksperto sa Soul Sea Realm, ang kasalukuyan niyang kaharian ay talagang napakababa. Kaya naman, hindi nagatubili si Mateo, at agad na ginamit ang Origin Spirit 9 transformations. Nagbago ang ekspresyon ni Roland. Nakita niyang tumaas ang aura ni Mateo nang mabilis na nalagpasan ang second level Sea transformation. Ang aura ni Mateo ay umalangaw-ngaw sa kabuuan, at sa wakas ay huminto sa 4th level Sea transformation. Hiniram muna ni Mateo ang kapangyarihan ng enerhiya ng asensya sa kanyang katawan upang agad na makalusot sa 3 maliliit na kaharian, at makarating sa middle stage Sea transformation realm. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Roland ang pagbabago ng husto. Ito.
Maaari bang ang ginamit mo lang ay ang Origin Spirit 9 transformations? Gulat na bulalas ni Roland. Alam mo ba talaga ang Origin Spirit 9 transformations? Nagulat din agad si Mateo nang marinig niya ang kabuuan ni Roland. His Origin Spirit 9 transformations talaga yan. Nabalitaan kong tahimik kang pumasok sa Fierce Gale World. Hindi kayang ninakaw mo ang mga martial art manual ng Pamilya Lane. Hindi maintindihan ni Roland ang mga sinasabi nito. Nagnakaw. Masyado kang nag-iisip. Malamang, wala pang sinuman sa mga hanggal na iyon sa Pamilyang Lane ang makakagamit nito sa antas ko, malamig na sabi ni Mateo. Hindi sinasadyang nagulat si Roland, at naisip niya sa sarili na totoo rin iyon. Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Kung talagang ninakaw ni Mateo ang Origin Spirit 9 transformations, imposibleng umabot sa ganoong antas ang pag-cultivate. Direktang bumabagtas mula sa maagang yugto ng Sea Transformation patungo sa gitnang yugto ng Sea Transformation, ang ganoong saklaw ay masyadong nakakapangilabot. Natural na hindi alam ni Roland na ang dahilan kung bakit tatlong maliliit na realm lang ang nalagpasan ni Mateo ay dahil napakalaki ng kanyang Essence Energy Sea. Dahil sa pundasyon ni Mateo, ang pagsulong sa tatlong maliliit na kaharian ay ang limitasyon na. Pero sa pananaw ng mga martial artist na nasa ibaba nila, hindi iyon ang totoo. Anong martial technique ang ginamit ng binata na yun ngayon lang? Sa isang kisap mata lang ay nakarating siya sa middle stage Sea Transformation. Nakakainis. Hindi ko pa naririnig noon na mayroon pa ring ganitong kalaking kalokohan na teknik sa pakikipaglaban. Sa ganitong teknik sa pakikipaglaban, hindi ba't ang pagtawid sa mga kaharian para makipaglaban ay kasing simple lang ng pagkain at pag-inom? Hehe. Noong una ay inakala kong isa lamang itong walang kinikilingang laban. Ngayon, mukhang may magandang palabas na dapat panoorin. Ang lakas ng binata na iyon ay napakalakas sa simula pa lang. Ngayon, nalagpasan niya ang tatlong maliliit na kaharian ng sunod-sunod. Bagamat hindi ko alam kung gaano kalayo ang kaya nitong ailapit sa Soul Sea Realm, mayroon pa ring bagay na sulit panoorin. Mahirap nang matagpuan ang ganitong labanan sa loob ng 100 taon sa Breaking Dawn City. Kumukulo ang dugo ng mga martial artist na ito. Inaabangan nila ang malaking laban na ito. Napakabihira ng mga eksperto sa Soul Sea Realm sa Southern Domain. Maliban sa 8 dakilang sekta, napakakaunti lang ng mga eksperto sa Soul Sea Realm na umiiral. Tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng lakas, ang pagnanais na makalusot sa Soul Sea Realm mula sa Sea Transformation Realm ay katulad din ng isang malalangit na bangin. Ang mapanood ang isang labanan sa antas eksperto ng Soul Sea Realm ngayon ay marahil isang mahalagang punto rin para sa kanila. Libong umaagos na mga talulot. Nanginginig ang Kanghua Sword ni Mateo. Hindi mabilang na lumilipad na talulot ang nagliparan. Ngayong nakarating na Mateo sa Sea Transformation Realm, ang kanyang paggamit ng Thousand Flowing Petals ay nasa abot na ng kanyang mga kamay. Halos hindi na kailangan ng oras para maisigawa ang martial technique na ito. Bahagyang tumalon si Mateo. Ang espada ng Kanghua na nakapulupot sa hindi mabilang na mga talulot ay tumama patungo kay Roland. 486. Magaling na bata. Panoorin mo ito. Kahit may kumpiyansa si Roland, hindi rin niya pinanggahasan na maliitin si Mateo sa oras na ito. Ang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban ay higit na lumampas sa kanyang antas mismo. Sa magkasunod na pagtalon sa tatlong maliliit na kaharian sa sandaling ito, alam ng Diyos kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Ang ganitong pagtaas ng lakas ay nakakatakot na para sa mga ordinaryong martial artist, lalo na't nangyayari ito sa isang nangungunang henyo. Tila mabagal ang bilis ni Mateo, ngunit sa totoo lang, mabilis ito. Bukod pa rito, pabago-bago ito, parang isang multo. Bukod pa rito, ang mga lugar na narating niya ay pawang may kasunod na napakaraming talulot ng bulaklak, na tila ba napakaraming malalaking talulot ng bulaklak ang namulaklak sa hangin. Sayaw ng Kren, 7 ganap na palad. Dumura ang puwersa ng palad ni Roland. Para itong mga immortal na crane na sumasayaw, kaaya-aya at maliksi. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ng isang martial artist sa Soul Sea Realm ay naipakita ng walang duda.
Ang mga lugar na naaabot ng hangin ng palad ni Roland, ang thousand flowing petals ni Mateo ay agad na mawawala. Halos walang talo ang thousand flowing petals ni Mateo sa Sea Transformation Realm. Ngunit sa harap ni Roland, wala itong anumang kalamangan na makukuha. Ito ba ang Soul Sea Realm? Talagang makapangyarihan. Ang isang casual na galaw ay maaaring sumabog ng may ganitong nakapangangilabot na kapangyarihan. Hindi ito kayang kalabanan ng mga Sea Transformation Realm. Bulag ka ba? Hindi ba't ang binata na nakikipaglaban sa kanya ay isang Sea Transformation Realm? Kung hindi ko lang nakita mismo, hindi talaga ako makapaniwala na mayroon talagang Sea Transformation Realm na kayang lumaban sa ganitong antas gamit ang isang Soul Sea Realm. Tunay ngang makapangyarihan ang binata. Pero hindi niya talaga kayang lapitan ang eksperto sa purple shirt na iyon. Kung magpapatuloy ka ng ganito, tiyak na matatalo ka. Nagpalitan sina Mateo at Roland ng 100 galaw sa isang kisap mata. Ngunit hindi man lang makapasok si Mateo sa loob ng 50 talampakang radio sa paligid ni Roland. Bukod dito, si Roland ay nasa depensa sa buong oras at hindi pa kailanman nagkusa na umatake kahit isang beses. Kaya naman, sa pananaw ng ibang mga martial artist, masyadong mahina ang lakas ni Mateo. Sa totoo lang, hindi nila alam na hindi naman sa ayaw ni Roland na gumanti ng atake, kundi dahil hindi niya talaga mahanap ang pagkakataon para gumanti ng atake. Pabago-bago ang figure ni Mateo, umaalis ng tamaan. Tila wala na siyang ganang magpatuloy sa agresibong pakikipaglaban. Hindi malaman ni Roland kung saan lilito ang susunod na pag-atake ni Mateo. Sa pamamagitan lamang ng paghihintay kay Mateo na magkusa upang ipakita ang kanyang sarili na kaya niyang pasibong kontra-atake. Mula simula hanggang katapusan, si Mateo ang may hawak ng inisyatibo. Ang atake ni Mateo ay maaaring hindi magdulot ng banta kay Roland. Gayun din, walang paraan si Roland para makapinsala kay Mateo. Dahil sa pagsasama ng konsepto ng wind flow sa kanyang teknik sa paggalaw, naging lubhang kakaiba ang mga galaw ni Mateo. Para mahuli ni Roland si Mateo, kinailangan niyang sumuko sa kanyang depensibong sirkulo at hayaang lumapit si Mateo. Ngunit si Roland na nakasaksi na sa mga pamamaraan ni Mateo ay hindi nang ahas na gawin ito sa oras na ito. Sino ang mag-aakala kung ang batang ito ay may malakas na atake na kayang sumire sa enerhiya ng protection na asensya ng isang eksperto sa Soul Sea Realm? Kaya naman, nagpa siya si Roland na maglaro ng ligtas, at unang gumamit ng mga mapanlinlang na atake si Mateo. Ang pag-aaway hanggang ngayon ay parang mga bulaklak na bumabagsak mula sa langit. Sa totoo lang, silang dalawa lang ang nagkakainitan. Sa tingin lang ng ibang martial artists, isa na itong tugatog ng labanan. Dahil sa kanila, walang sino man ang makakatagal sa isang casual na suntok mula sa dalawang tao. Sa gitna ng karamihan, pinapanood din ni Tobian at ng iba pa ang laban. Nang makita nilang biglang nakaharap ni Mateo ang isang eksperto sa Soul Sea Realm, halos lumundag ang kanilang mga puso. Bilang mga disipulo ng 8 dakilang sekta, lubos nilang nalalaman ang kapangyarihan ng mga martial artist ng Soul Sea Realm. Alam nilang lahat ni Tobian na minsan nang natalo ni Mateo si Brian ng Red Sword Sect. Pero, kung gaano kalaki ang tsansa nilang manalo sa pagharap sa isang eksperto sa Soul Sea Realm, wala talaga silang panalo. Nang makitang nakikipaglaban si Mateo kay Roland sa oras na ito, medyo kalmado na ang kanilang mga puso. Gayunpaman, alam din nila na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang ngayon. Mateo, plano mo bang patagilan ito ng ganito? Kaya kung patagilan, pero kaya mo ba? Kung patuloy kang mag-imbestiga ng ganito, hindi mo rin malalaman kung hanggang saan ang limitasyon ng lakas ko. Malinaw na marami pang natitirang lakas si Roland, kahit nagsasalita siya habang nagtatanggol. Sige. Libong umaagos na mga talulot, bumangon kayo. Mahinang narinig ang boses ni Mateo. Bigla na lang, ang mga talulot ng bulaklak na may enerhiyang asensya na bumalot sa kalangitan at tumakip sa lupa ay naipon sa kalangitan sa ibabaw ng Breaking Dawn City, halos natakpan ang araw. Dinurog ng nakapangangilabot na mga alon ng enerhiya ng asensya ang mga martial artists sa ibaba hanggang sa hindi na sila makahinga.
Nang makita ang eksenang ito, hindi na bahala si Roland sa halip ay natuwa. Sa wakas ay makakalaban na siya ni Mateo ng harapan. Sa ilalim ng makapangyarihang lakas ng Soul Sea Realm, ang lahat ay parang kawalan. Dahil sa lakas ng 4th level si transformation, ang Thousand Flowing Petals na ginamit ni Mateo ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot mula simula hanggang katapusan. Sa ngayon, ang buong kalangitan ay parang dagat ng mga talulot ng bulaklak, mukhang napakalakas at napakarangya. Kung kaya ni Mateo na labanan si Renan na kasalukuyan niyang kalagayan, sapat na iyon para mabaril siya ng isang beses lang. Haha! Dapat ito ang ginawa mong galaw, di ba? Talagang kahanga-hanga. Kung wala akong lakas sa Soul Sea Realm, malamang matatamaan mo ako agad. Talagang kahanga-hanga. Pero, masyadong maislan pa rin ang paggamit ng galaw na ito para harapin ako. Crane Dance 9 Heavens. Nang mailabas ang galaw ni Roland, agad itong nakapag-ipon ng napakaraming enerhiya ng langit at lupa. Itinulak ng aura na pagmamayari ng isang Soul Sea Realm ang mga talulot na pumuno sa kalangitan. ******* mo ako. Kaya, ito ang tunay nilang lakas. Wala akong paraan para ilarawan gamit ang mga salita. Ang dalawang taong ito ay talagang makapangyarihan hanggang sa mawalan na ng pag-asa ang mga tao. Oo. Kung ito ang tunay na lakas ng isang Soul Sea Realm, pakiramdam ko ay wala na akong paraan para tahakin ang hakbang na ito habang buhay. Ang binatang iyon ay mayroon lamang hangganan ng 4th level si transformation ngayon at kayang-kaya niyang magpakawala ng isang nakakatakot na galaw. Sa aking palagay, ang galaw na ito ay maaaring hindi talaga naaayon sa Soul Sea Realm na iyon. Parehong nakakatakot ang mga galaw ng dalawang tao. Kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Mahirap talagang sabihin. Iniunat ni Roland ang isang palad, pinisil ang hangin hanggang sa sumabog ito. Nakaramdam si Mateo ng isang nakakakilabot na aura na nagmumula sa harap. Sa harap ng makapangyarihang martial technique ng isang Soul Sea Realm expert, hindi ito tinangkang baliwalain ni Mateo. Pinakilos nito ang hindi mabilang na mga talulot ng bulaklak at sumugod kay Roland ng may pagkataranta. Libong umaagos na talulot, sumabog. Gayunpaman, ang Thousand Flowing Petals na hindi kailanman nabigo ay tuluyang nawala ng kalamangan sa pagkakataong ito. Kahit na ang pagsabog ng Thousand Flowing Petals ay nagdulot ng matinding bara, ang hangin ng palad ni Roland ay patuloy pa ring sumusulong na parang mainit na kutsilyo na tumatagos sa mantikilya. Ang pag-uusap tungkol dito ay parang mabagal ang mga pangyayari, ngunit sa katotohanan, sa isang kisap mata lamang ito. Sa wakas ay dumapo pa rin sa katawan ni Mateo ang Crane Dance 9 Heavens ni Roland. Bomb! Tunog! Pinasabog si Mateo ilang daang talampakan ng layo. Power! Nalasahan ni Mateo ang tamis sa kanyang lalamunan at samuka ng isang subo ng dugo. Hay nako! Nawawala pa rin sa huli. Pero para sa isang martial artist sa si Transformation Realm na makapagtapos ng ganito kalaki, sapat na iyon para ipagmalaki. Oo nga. Ang isang first level si transformation ay kayang tumawid sa isang major realm para makipaglaban sa isang first level soul sea ng ganito kalaki. Bago ito, hindi ko talaga kayang isipin iyon. Hindi ko rin alam kung paano siya nagagawang harapin ng eksperto sa soul sea realm na iyon. Nakakaawa talaga ang isang henyo na napahamak. Sunod-sunod na buntong hininga ang lumabas mula sa mga tao. Ngunit tungkol sa pagganap ni Mateo, lahat sila ay labis na nagulat. Kung isa itong ordinaryong first level si transformation, malamang ay wala silang lakas ng loob na umatake sa harap ng isang eksperto sa Soul Sea Realm, tama ba? Lumipad si Roland palayo kay Mateo, ang kanyang mukha ay may bahid ng kaseryosohan habang sinasabi niya, hindi ko talaga inaasahan na mapipilit mo akong gamitin ang Crane Dance 9 Heavens. Bukod pa rito, naubos pa nito ang halos lahat ng puwersa ng Crane Dance 9 Heavens. Talagang pinalawak nito ng husto ang aking mga abot tanaw. Gayunpaman. Dito na nagtatapos ang lahat. Sundan mo ako pabalik sa Purple Mansion Sect. 487. Nang marinig ang mga salita ni Roland, biglang pinunasan ni Mateo ang sariwang dugong nakasabit sa sulok ng kanyang bibig at ngumiti. Malakas nga talaga ang Soul Sea Realm.
Mukhang minamaliit ko pa rin si Elder Doyle. Ang lakas ni Elder Doyle, sa mga first level Soul Sea Realm, ay maituturing ding napakalakas. Pero ang pagnanais na itaboy ako dahil lang dito ay hindi pa rin sapat. Umiling si Roland at bumaantong hininga, alam kong lahat ng mga henyo ay may kanya-kanyang kay-abangan. Pero ang kakayahang gumanap ng ganito kataas ay kahanga-hanga na. Kahit na matalo ka, wala kang dapat ikahiya. Sa pananaw ni Roland, si Mateo ay isang patay na pato na matigas ang ulo at hindi kayang tiisin ang pagkalugi. Sa kaso ng mga henyo, ang kanilang mga talento ay mas mataas kumpara sa mga normal na tao. Ngunit nahihirapan din silang tanggapin ang pagkabigo ng walang pag-aalinlangan. Ang pagpilit sa kanya ni Mateo sa ganitong antas gamit ang hangganan ng first level si transformation ay talagang kahanga-hanga na. Talo. Haha. Hindi ko kayang matalo. Kaya, ang tanging paraan ko lang ay ang patuloy na manalo. Natatawang sabi ni Mateo na parang nangungut siya sa sarili. Pagkatapos magsalita, muling pinakawalan ni Mateo ang kanyang aura. Mabilis na namuo at nabuo ang Windfire Violent Blaze Transforming Dragon sa kanyang mga kamay. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang mukha ni Roland. Hindi pa nailalabas ang galaw na ito, at kahit siya, ang eksperto sa Soul Sea Realm na ito, ay medyo natakot na. Malamang, ang kapangyarihang ito ay pambihira. Ilang trump card na ba sa kamay niya ang hindi pa nagagamit ng batang ito? Nakakapanibago na ang lakas ng galaw na yun kanina. Mas magulo pa pala ang galaw na yun kaysa sa galaw niya kanina. Tahimik na nagmura si Roland sa kanyang puso. Ngunit ang pagrereklamo ay pagrereklamo. Hindi mabagal ang bilis ni Roland sa pagsasagawa ng kanyang galaw. Sayaw ng crane, siyam na langit. Ito pa rin ang naunang galaw, ang Crane Dance Nine Heavens. Pero sa pagkakataong ito, ginamit ni Roland ang 70% ng kanyang kapangyarihan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi sa isang sitwasyon kung saan ang buhay at kamatayan ay nasa punto, hindi gagamitin ng mga martial artist ang lahat ng kanilang enerhiya sa asensya. Kung ang essence energy na ginamit ng isang martial technique move ay sobra, mawawalan ng lakas ang martial artist para magpatuloy. Kapag hindi na nila natalo ang kanilang kalaban, sila na ang mamamatay. Kaya naman, ang mga martial artist ay gumagamit lamang ng 60% hanggang 70% ng kanilang lakas sa halos lahat ng pagkakataon kapag nakikipaglaban. Yung galaw ng Crane Dance Nine Heavens kanina, si Roland ay mayroon ng 70% na lakas. Hindi dapat maliitin kung paano tila hindi gaanong mahalaga ang 70% na lakas na ito. Para sa isang first level si transformation tulad ni Mateo, isa na itong napakalaking respeto. Kailangang malaman ng isa na kung ang kalaban ni Roland ay papalitan, malamang na hindi niya magagamit ang 10% ng kanyang lakas. Ang first level Soul Sea at fourth level si transformation ay sadyang hindi magkaparehong antas ng laban. Pero sa pagkakataong ito, ginamit ni Roland ang 70% na kapangyarihan sa isang suntok. Halos ito na ang buong lakas niya. Bago ito, hindi naisip ni Roland ang posibilidad na pipilitin siya ni Mateo sa ganitong antas. 70% lakas na sayaw ng mga crane, siyam na langit. Talagang dala nito ang mahinang sigaw ng mga immortal na crane sa hangin ng palma. Makikita na naipakita na ni Roland ang galaw na ito patungo sa ultimate. Ang umuungal na tunog ng napakalaking dragon na parang hangin at apoy at ang mahinang sigaw ng mga immortal na crane ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, at nagbanggaan ng matindi. Ugong. Isang malakas na pagbangga, nagpasiklab ng mga alon ng hangin, na nagpalipad sa mga durog na bato ng City Lord Manor. Sinadya ng magpanatili ng distansya ang mga martial artist sa ibaba. Ngunit marami pa ring martial artist ang natamba dahil sa pagsabog na ito ng hangin. Masyadong malakas ang shockwave ng labanan sa antas ng Soul Sea Realm. Sus Mariosep. Nakakatakot naman ang binata. Sa pagkakataong ito, patas na ang tugma ng dalawang tao. First level si transformation pa rin siya at mayroon ng nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban. Pagdating ng Soul Sea Realm, gaano kaya ito kaitikot? Mukhang walang katapusan ang kakayahan ng binata na ito. Akala ko pa nga ang galaw na iyon ngayon ay ang pinakamagaling niyang galaw.
Mas nakakatakot pa pala ang galaw na ito. Sa pagkakataong ito, naglaban sina Mateo at Roland hanggang sa magtabla ang laro. Talagang tuwang-tuwa si Roland sa kanyang pag-atake. Ngunit ang kaharian ni Roland ay mas mataas kaysa kay Mateo. Kaya't nagtamo lamang siya ng ilang magaan na pinsala. Gayunpaman, sapat na ito para gulatin ng husto si Roland. Ang atake ng isang middle stage si Transformation Realm ay maaari nga bang makasakit sa isang Soul Sea Realm. Bukod pa rito, ang atake sa pagkakataong ito ay nasa ilalim pa ng kinakailangan na gumamit siya ng 70% na kapangyarihan. Ibig sabihin din ito ay halos kapantay na ng lakas ni Mateo sa pakikipaglaban ang kanya. Mateo, aaminin ko na ngayon na mayroon ka ng sapat na kwalipikasyon para maging kalaban ko. Napakalakas mo. Seryosong pahayag ni Roland kay Mateo. Gayun din, si Mateo ay napatalsik palabas. Ngunit ang kanyang mga pinsala ay mas matindi kumpara kay Roland. Gayunpaman, walang kahit kaunting bahid ng sakit ang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Sa halip, siya ay labis na nasasabik. Biglang natuklasan ni Mateo na unti-unti na pala niyang nagustuhan ang ganitong pakiramdam ng pakikipaglaban. Noong nakaraang buhay, lahat ng kanyang oras at lakas ay ginugol sa mga kasanayan sa alchemy, at halos hindi niya naranasan ang saya ng pakikipaglaban. Ngunit sa buhay na ito, tinahak niya ang landas ng paghihiganti at nakaranas ng hindi mabilang na pagkakataon ng malalaking laban ng buhay at kamatayan. Unti-unti siyang nagustuhan ang ganitong uri ng pakiramdam. Ang pakiramdam na ito ng pagtapak sa hangganan ng buhay at kamatayan ay nagdulot kay Mateo ng walang kapantay na sigla. Ang sunod-sunod na pakikipaglaban sa mabibigat na kalaban ay nagdulot din ng hindi kapani-paniwalang kalayaan ni Mateo mula sa mga pagpipigil. Ang pakiramdam ng kalayaang ito ay eksaktong kapareho ng mga refining pills. Sa simula, pasibo lamang na naglalakad si Mateo sa landas ng pakikipaglaban. Ngunit ngayon, lubos na niyang nasiyahan sa kagalakan ng paglaki. Alam na alam ni Mateo na sa pamamagitan lamang ng labis na pag-ibig sa isang bagay magkakaroon ng pagkakataon ng mga tao na maabot ang tuktok. Dati, lagi niyang pinipilit ang sarili na linangin ang landas ng pakikipaglaban. Sa totoo lang, hindi ito sapat para masuportahan niya ang taas ni Jake England. Pero ngayon, may kumpiyansa na si Mateo na malampasan ang lahat. Haha! Elder Doyle, napakalakas mo rin. Tunay na kontento ako. Labanan natin ulit. Matapang na sabi ni Mateo. Ang layunin ni Roland sa buhay ay ang martial land din. Sa labanang ito, ang pakikipaglaban hanggang ngayon ay naging malaking inspirasyon sa kanya. Ang pagsabi nito ay talagang hindi kapani-paniwala. Isang eksperto sa Soul Sea Realm ang nakakuha ng napakalaking ani sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang martial artist sa Sea Transformation Realm. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na imposibleng isipin. Ang mga galaw ni Mateo ay naglalaman ng kapangyarihan ng dakilang Dao na mas malawak kaysa sa sariling pangunawa ni Roland. Dahil dito mismo kung bakit maraming natutunan si Roland mula sa labanang ito. Naniniwala siyang kung babalik siya upang mag-isa at umunawa ng mga bagay-bagay sa pagkakataong ito, tiyak na magkakaroon siya ng malaking ani. Pero hindi pa tapos ang laban. Haha! Magaling! Mahirap harapin ang isang kalaban na katulad mo. Sa susunod na pag-atake, kailangan mong mag-ingat. Dito nakasalalay ang esensya ng aking trabaho sa buhay, at dito rin ang aking huling tagumpay. Kung iyon ang iyong limitasyon ngayon, ipinapayo ko sa iyo na huwag nang lumaban pa at sumuko ng walang panlaban. Napukaw din ng kabayanihan ni Mateo si Roland at nais niyang magkaroon ng huling malaking labanan kay Mateo. Tumawa si Mateo at sinabing, sabi ko na nga ba, patuloy akong mananalo hanggang dulo. Elder Doyle, bumalik ka na sa Purple Mansion Sect at ilaan ang iyong sarili sa martial path. Ang ganitong uri ng pagsalakay sa Endless World ay hindi angkop para sa iyo. Haha! Mateo, kitang-kita mo naman. Pero, ako, si Roland, ay nakatanggap ng dakilang biyaya mula sa kanyang kamahalan, ang Emperador ng Hangin. Paano ako makakapanood ng nakahalukip-kip sa ganitong bagay? Tama na ang kalokohan. Halika at lumaban ka. Sabi ni Roland sabay tawa ng malakas. Sige.
Dahil ganoon nga, ihahatid na kita sa pag-iimpake. Kamakailan ko lang naunawaan ang isang galaw ng espada. Ako mismo ay hindi pa nasusubukan ang kapangyarihan nito. Elder Doyle, kailangan mong mag-ingat. Pagkatapos ng tawanan, ang ekspresyon ng dalawang tao ay parehong naging hindi pa nangyayari noon at seryoso. Alam nilang pareho na ang susunod na pag-atake ng kabilang panig ay magiging isang napakalaking dagok. 488. Ano ang pinag-uusapan nila? Sakupin ng walang hanggang mundo. Mukhang iyon ang ibig sabihin. Pero, ano ba ang nangyayari? Sino ba ang saisolake sa walang hanggang mundo ng walang dahilan? Wala akong ideya. Medyo nakakalito ang kanilang pag-uusap. Ang mga salita ni Mateo ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga tao. Hindi pa nabubunyag ang tunay na mukha ng Purple Mansion sect hanggang ngayon. Iniisip pa rin ng mga martial artist na ito na ang malaking pagbabago ng Southern Domain ay mga panloob na gawain lamang ng Endless World. Kahit hindi si Mateo ang naghanda, malinaw na niyang sinabi ito. Kung gaano kalaki ang paniniwala ng mga taong ito, nakasalalay na iyon sa kanilang kapalaran. Kung maaari, natural lang na gusto ni Mateo na dalhin ang lahat ng nasa Southern Domain at lumipat sa Hilaga. Ngunit mahirap ang panahon, at saan siya makakahanap ng oras para kumbansihin ang mga taong to isa-isa. At sa oras na ito, ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa sa hangin ay medyo naging kakaiba na. Masayang nag-uusap ang dalawang tao ngayon lang. Sa sandaling ito, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi pa kailanman naging seryoso. Naging dahilan pa ito para medyo mag-iba ang kapaligiran sa paligid. Ang ilang mas malalakas na martial artist ay naapektuhan ng ganitong kapaligiran at makatuwirang lumayo sa kanilang dalawa. Maya-maya lang, may nakahula na baka si Mateo o si Roland ang gagawa ng kanilang galaw. Sa sandaling iyon, gumalaw si Roland. Sa pagkakataong ito, wala nang napigilan si Roland. Biglang sumabog ang kanyang buong lakas. Ang nakapalibot na enerhiya ng asensya ay nagtipon sa paligid niya ng may pagkabaliw. Tingnan mo dali. Ano yan? Diyos ko. Pinatag niya talaga ang natipon na asensya para maging materialisasyon. Gaano karaming enerhiya ng asensya ng langit at lupa ang kailangan niya para makalap? Immortal Crane Phantom. Ang lakas ng galaw na ito ay tunay na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng Soul Sea Realm at Sea Transformation Realm. Ano kaya ang magiging reaksyon ng binata na iyon? Kung saan tumaas ang puwersa ng palad ni Roland, isang mahinang multo ng isang immortal na crane ang unti-unting nabuo. Ibig sabihin, naipon na ni Roland ang enerhiya ng asensya para maging materialisasyon. Makikita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng galaw na ito. At ang pinaikling anyo ng naipon na asensya ay siyang tiyak na katangian ng mga eksperto sa Soul Sea Realm. Kayang-kaya ng mga eksperto sa Soul Sea Realm na makakuha ng nakakatakot na enerhiya ng asensya sa pamamagitan lamang ng pagkumpas ng kanilang mga kamay. Ibang-iba na ang antas nito kumpara sa mga eksperto sa Sea Transformation Realm. Ang enerhiyang asensya na natipon ay maaaring maging pisikal. Makikita kung gaano kalakas ang isang martial technique move na magagamit nila. Ngunit para sa early stage Soul Sea Roland, ang condensing na ipon na essence ay medyo masyadong malakas pa rin. Kaya naman iniligtas niya ang galaw na ito para sa huli. Gayunpaman, ang mahinang immortal na phantom ng crane ay sapat na rin para mamangha ang mga tao. Sa kabilang banda, matapos ang mahabang paghahanda ni Mateo, sa wakas ay gumalaw din siya. Ngunit ang pagkilos na ito ay nag-iwan sa lahat ng pagkagulat at pagkamangha. Ano? Ito. Ang binata na ito ay kayang gawing materialisasyon ang natipon na asensya. Hindi ba't isa lang siyang Sea Transformation Realm? Ano ba to? Masyadong malazwa to. Ang dami niya talagang na-confine na talim ng espada. Sino ba talaga ang binata na ito? Nakakatakot din ang talento niya. Simula pa noong unang panahon, wala pa akong naririnig na sino man na kayang gawing materialisasyon ang natipon na asensya sa Sea Transformation Realm. Ginamit ni Mateo ang Kanghua Sword bilang gabay, at sa paligid nila ay napakaraming maliliit na talim ng espada. Hindi kalakihan ang mga talim ng espada. Parang mga piraso lang ito ng espada.
Gayunpaman, nagtagumpay si Mateo na mapaigting ito ng walang pag-aalinlangan. Hindi alam ng mga martial artist na iyon sa ibaba ang nakaraan ni Mateo. Kung alam lang nila na kaya nang manyobrahin ni Mateo ang enerhiya ng langit at lupa sa Spirit Condensation Realm, marahil ay iisipin nila na ang kanyang pag-ipon ng asensya sa si Transformation Realm ay balewala lamang. Siyempre, ang hirap ng pag-condense ng natipon na asensya ay hindi kasing husay ng pagmanyobra ng enerhiya ng asensya ng langit at lupa. Kung hindi rin ito ituturing ni Roland bilang kanyang huling alas sa butas. Gayunpaman, medyo mababa pa rin ang kaharian ni Mateo sa huli. Kaya ang kanyang kontrol sa enerhiya ng asensya ay umabot sa napakaliit na antas, napapaikli lamang ang maliliit na talim ng espada. Sa ganitong paraan, ang kahirapan ay lubos na mababawasan. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Roland ay mayroon ding hindi may lalarawang katamtaman. Ang lakas talaga ng impact na ibinigay ni Mateo sa kanya ngayon. Hindi ko talaga inakalang kaya mo palang gumanap ng ganito kalawak. Talagang pinalawak mo ang mga abot tanaw ng Doyle na ito. Kung gayon, gamitin natin ang galaw na ito para matukoy kung sino ang mananalo. Gamit ang mga crane, paparating na ang immortal. Aalis na. Nagpatuloy ang puwersa ng palad ni Roland. Sinalakay ng mahinang immortal na crane phantom si Mateo nang may mahinang sigaw. Nang makita ang agresibong immortal na crane phantom na iyon, walang kahirap-hirap na inilunsad ni Mateo ang martial technique na ito. Asher Deeper Floating Zero Sword. Napakaraming talim ng rain sword. Ang mga talim ng espada ay umikot patungo sa immortal na crane ng may napakabilis na bilis. Sa katunayan, medyo may bahid ito ng pag-abot sa unahan kahit na mas huli itong ilunsad. Sa pagkakataong iyon, sa paningin ng mga martial artist sa ibaba, isang immortal na crane at isang napakalaking kumpol ng ulan ng espada ang marahas na nagbanggaan, tila isang celestial phenomenon. Ugong. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Dalawang figure ang biglang lumipad mula sa kalangitan. Nang makita ni Toby ang sitwasyon, dali-dali siyang tumalon at sinalo ang natamba na si Mateo. Junior Apprentice, Brother Ye, ayos ka lang ba? Nang makita ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect ang sitwasyon, dali-dali silang nagsiksikan at nagpakita ng malaking pag-aalala para sa kanyang kapakanan. Mapatla ang kutis ni Mateo. Tumutulo ang maraming dugo sa gilid ng kanyang bibig at katawan, mukhang napakasama ng kanyang kalagayan. Nang makita ang kanyang mga senior at junior na nagpapakita ng pag-aalala, mahinang ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, ayos lang. Senior Apprentice Brother Toby kailangan kitang abalahin para matulungan ako. Hindi ginamo si Roland gaya ni Mateo. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ngunit ang ganitong antas ng epekto ay hindi gaanong nabigyang pansin ng mga martial artist ng Soul Sea Realm. Ang mga pinsala ni Roland ay pangunahing dulot ng laban kanina. Puno ng mga sugat ang buong katawan niya. Parang sinaksak ng mga espada ang itsura niya. Maliwanag na mga sugat iyon na iniwan ng ginawa ni Mateo kanina lang. Nang makitang lumapit si Mateo, hindi napigilan Roland na mapangiti at sinabing, isipin na natalo talaga ako sa isang si Transformation Realm ngayon. Gayunpaman. Napakalakas mo talaga. Ang kakayahang paikliin ang natipon na asensya sa materialisasyon sa si Transformation Realm, hindi ko sinasabing hindi na makikita muli, wala itong anumang nauna, hindi ba? Ang pangungusap na ito mula kay Roland ay agad na nagdulot ng matinding kaguluhan. Natalo ba talaga ang Soul Sea Realm na ito? Dahil parehong nagtamo ng matinding pinsala sina Mateo at Roland, hindi matukoy ng mga martial artist na iyon kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo. Ngayon lang nila nalaman na personal na tinalo ng kabataang ito sa si Transformation Realm ang isang eksperto sa Soul Sea Realm. Matagal na nilang nasaksihan ang kapangyarihan ni Mateo at alam na rin nila na may lakas si Mateo para makipaglaban sa isang eksperto sa Soul Sea Realm. Kahit na gumamit si Roland ng martial technique na nagbubuklod sa natipon na asensya tungo sa materialisasyon, natalo pa rin siya ni Mateo. Dahil dito, parang nananaginip ang lahat ng martial artist na iyon. Lumalabas na hindi pala walang talo ang mga eksperto sa Soul Sea Realm.
Napakalakas ng asterisk with cranes, immortal comes asterisk ni Roland. Pero noong labanan kanina, kaunti pa rin ang mga talim ng espada ni Mateo na tumama sa katawan ni Roland. Kaya naman, kahit na parehong nagtamo ng malubhang pinsala ang dalawang tao, si Mateo pa rin ang may mas mataas na antas ng kasanayan. Ang kutis ni Mateo ay kasing puti ng isang kumot. Hindi lamang ito nagduso mula sa matinding epekto ng with cranes, immortal comes. Ito ay dahil sa labs na enerhiyang nagagamit ng essence. Ang galaw na ito, ang Myriad Rain Sword Blades, ay talagang gumamit ng napakaraming essence energy. Kahit na ang kontrol ni Mateo sa essence energy ay umabot sa isang napakabanayad na antas, medyo nahihirapan pa rin itong makaraos. Kumuha si Mateo ng isang medicinal pill mula sa kanyang imbakan ng singsing at inihagis ito kay Roland, sabay pilit ng ngiti, si Elder Doyle ay isang tunay na ginoo. Ngayon, hindi ako magsisimula ng pagpatay. Sana ay maging maayos ang iyong pag-uugali at huwag makisali sa masasamang gawain ng mga tao sa Fierce Gale World. 489. Ubo, ubo, ubo. Ako ay orihinal na tubong mabangis na mundo. Saan kayo hindi nakikisalamuha sa kanilang masasamang gawain? Nakapunta ka na sa mundo ng mabangis na mundo dati at dapat alam mo na wala akong kontrol sa aking sarili. Malungkot din ang itsura ni Roland. Malinaw na medyo naguguluhan din siya pagdating sa pagsalakay sa walang hanggang mundo. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo ay nagpahiwatig ng walang katapusang massacre kung saan hindi mabilang ang mga kaluluwang namatay. Wala kang karapatang kontrolin ang sarili mo. Buhay mo ang sa iyo, hindi sa iba. Si Tommy ay isang napakahalagang nilalang sa iyong paningin, isang nilalang na hindi tinatanggap ang paglapastangan. Pero alam mo ba kung ano kayo sa kanyang paningin? Kayong mga tao ay mga kagamitan lamang para sa kanya na pag-uutos. Malamig na sabi ni Mateo. Bahagyang lumubog ang tingin ni Roland, biglang namula ang kanyang kutis habang galit na sinabi, paano mo nalalapastangan ang kamahalan, ang emperador ng hangin, ng ganito? Kung mayroon kang kakayahan, patayin mo na lang ako. Kung hindi, tiyak na pagbabayaran kita sa iyong insulto ngayon. Umiling si Mateo at bumantong hininga, pedant. Si Tommy ay isa lamang eksperto sa Boundless Realm. Isa rin siyang mortal. Tingnan mo siya na parang seryosong nag-iisip ng normal. Noong lumuhad siya sa harap ko, hindi ba't parang aso rin siya? Ubo, ubo, ubo. Mamatay ang nililigawan mo. Nagpumigla si Roland, gustong-gusto niyang tumayo. Pero hindi niya magawa kahit ilang beses niyang sinubukan. Hay nako. Walang hanggan ang Heavenly daw, walang kwenta ang mga tao. Sa harap ng Heavenly daw, mga langgam lang tayo. Elder Doyle, kung hindi dahil sa laban nating dalawa ngayon, bakit ko pa sasayangin ang hininga ko sa'yo? Pakiramdam mo ay iniinsulto ko si Tommy, pero may sasabihin ako sa'yo. Walang kwalifikasyon si Tommy para insultuhan ko siya. Mas palawakin mo ang iyong pananaw. Nariyan pa rin ang Divine Realm. Natigilan si Roland. Natural na napukaw ng dalawang salitang ito sa Divine Realm ang kanyang mga pagnanasa. Biglang naalala ni Roland na minsang pumasok si Mateo sa kalaliman ng Fierce Gale World upang iligtas ang kanyang mga kapwa-apprentice, ngunit bumalik siya sa Endless World nang walang kahit isang galos. Ano ba ang nangyari sa pagitan nito? Bakit hindi na lang pinatuloy ng kamahalan, ang emperador ng hangin, ang batang ito? Tila maraming kwento sa pagitan nito. Pagkatapos ng laban na ito, masasabing nagkaroon pa nga ng kaunting pagpapahalaga sina Roland at Mateo sa isa't isa. Ramdam ni Roland ang sinseridad ni Mateo. Kung hindi, maaari niya itong patayin at tapusin na ang lahat. Hindi nagpakita ng awa si Mateo nang patayin niya sina William, Jude, at ang iba pa. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito pinatay ngayon ay malamang dahil pa rin sa kanyang paglayo sa makamundong pananaw. Posible kayang mali talaga siya. At saka, kahit hindi ko alam kung bakit dalawang henerasyon ng iyong Wind Emperor ang sunod-sunod na sumalakay sa walang hanggang mundo, may pakiramdam ako na mayroon silang nakatagong layunin. Pero, kahit ano pa man, Tommy. Tiyak na papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Pagkasabi nito, biglang nag-alab ang galit ni Mateo dahil sa intensyong pumatay.
Ang kahihiyan ni Tommy noong araw na iyon, ay mababawi rin naman ni Mateo balang araw. Sige. Dito na nagtatapos ang sasabihin ko. Kung tungkol sa kung paano ka pipili, responsibilidad mo yan. Wala kang kinalaman sa akin. Gayunpaman. Kung makakasalubong kita sa susunod na laban sa larangan ng digmaan, hindi na ako magpapakita ng awa. Senior Apprentice Brother, tara na. Malamig na sabi ni Mateo. Tahimik na pinagmasdan ni Roland ang likuran ni Mateo, ngunit may mga unos na namumuo sa kanyang puso. Ang ideolohiyang itinuro sa kanya mula pa noong bata pa siya ay ang pagbibigay ng katapatan sa kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. At ang pamamaraan ng paglilinang na kanyang sanay, mga gamot na ginagamit sa paglilinang, ay pawang ipinagkaloob ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. Kaya sa isip ni Roland, ang pangako ng katapatan sa kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, ay isang bagay na natural lamang. Gayunpaman, ang mga salita ni Mateo ngayon ay tahimik na nagbukas ng bintana sa kanyang natatakpang isipan. Hilagang sakop, tuktok ng bundok Laming. Dalawang matandang lalaki at isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nawalan na ng ilan sa kanyang alindog ang umiinom ng tsaa sa mesang bato sa ilalim ng puno ng pino. Isang binata ang nakatayo sa likuran ng babaeng nasa katanghaliang gulang at isa sa mga matatanda, ayon sa pagkakabanggit. Ang dalawang binata, isang lalaki, isang babae, ay nakakagulat na sina Sarah at Topher na bumalik sa Northern Domain mula sa Tranquil Cloud Sect. Dahil dalawa sa kanila ang lumitaw dito, halata rin ang pagkakakilanlan ng 3 taong ito. Ang 3 taong ito ay tiyak na ang mga lumang ninuno ng Myriad Sword Sect, Heavenly Martial Sect, at ang mga lumang ninuno ng Profound Eyes Sect, at gayon din ang 3 pinakamakapangyarihang tao ng Northern Domain at maging ang buong Endless World. Nakakunot lang ang noo ng 3 taong ito na hindi nakaka-relaxa ngayon, at wala sa mood uminom ng tsaa. Ang matandang ninuno ng Myriad Sword Sect ay tinatawag na Hami. Sa kasalukuyan, mayroon siyang galit na hitsura habang sinasabi niya, napaka-arrogant ng punk na si Mateo. Para talagang maglakas loob na pigilan si Eileen. Sa tingin ko ay sawang-sawa na siyang mabuhay. Alan, pinalaya mo pa nga ako sa batang yan. Napakatanga mo talaga. Ang Alan, ayon kay Hami, ay siyang matandang ninuno ng Heavenly Martial Sect. Ayon sa sinabi nilang lahat ni Topher, ang talento ng batang ito ay lubhang kakaiba. Wala na siyang kapantay sa mga kabataan. Ngayong malapit nang bumagsak ang walang hanggang mundo sa isang sakuna, kung papatayin mo si Mateo, hindi ba't ikakalungkot nito ang atin at akagigalik ang kalaban? Pagmamakaawa ni Alan. Alam ni Alan Nigel na si Brian ay apo ni Hami sa lahi. Ang taong magmamana ng kanyang mante sa hinaharap. Ngayong bihag na ni Mateo si Brian, paanong hindi magagalit si Hami? Pero sa oras na ito, hindi pa ito ang tamang panahon para magkaroon ng panloob na alitan. Kung ang Tranquil Cloud Sect ay isa lamang maliit na sekta na hindi gaanong kapansin-pansin, kalimutan na natin iyon. Pero, nakakagulat ang talento ni Mateo. Ang pagpatay sa isang henyo ng sarili nilang mga tao, hindi ba't ito ang pinakamalaking biro sa mundo? Pero hindi ganito ang iniisip ni Hami. Parang pagbibiro lang ni Mateo ang ginagawa niya. Nang marinig niya ang balitang ito, gusto sanang pumatay ng mga tao ni Hami ng mga oras na iyon ngunit pinigilan siya ni Alan na unang dumating. Ang resulta ay malakas na itinapon ni Alan si Hami pataas sa bundok Laming. Humph! Kahit gaano pa kagaling ang talento ng punk na yan, hindi pwedeng gawing bihag si Eileen. Maliban na lang kung personal siyang pumunta sa Myriad Sword Sect para yumuko at humingi ng tawad sa matandang ito, kung hindi, hindi pa tapos ang sama ng loob na ito. Isang pagkakamali ang pagpapakawala sa Tranquil Cloud Sect na ito noon. Ngayon, aayusin ko ang kulungan ng matandang ito pagkatapos mawala ang mga tupa, at pag-iisipan ko ang paglalakbay na ito para lipulin ang Tranquil Cloud Sect na ito. Galit na sabi ni Hami. Sabi ni Alan, hey, ikaw, itong matandang lalaki, ang init pa rin ng ulo mo. Ano ang gagawin mo para mapuksa ang kanilang Tranquil Cloud Sect? Ayaw mo nang mabuhay pa ang minamahal mong apo. Malinaw na determinado ang batang iyon sa pagpatay. Nang ahas kang puntahan at lipulin ang sekta niya, mangangahas din siyang patayin ang apo mo.
Posible kayang maglakas loob kang mawala ang lahat ng kagandahang asal kasama siya. Natigilan si Hami. Tila tumatak sa kanyang puso ang mga sinabi ni Alan. Oo. Masyadong walang awa ang ginawa ni Mateo. Siya, si Hami, ay kakilakilabot, ngunit si Brian ay isang bihag sa kanyang mga kamay. Hay nako. Sa totoo lang, kailangan pa rin nating pasalamatan ang batang ito na nagngangalang Mateo. Kung hindi lang dahil sa lakas niya na nalampasan ang buong Purple Mansion sect, malamang ay natawid na ng hukbo ng Fierce Gale World ang Endless Forest. Habang nagsasalita rito, kitang-kita sa mga mata ni Alan ang matinding paghanga. Kung hindi dahil sa pagdating ni Mateo na sumire sa kaayusan ng Purple Mansion sect, pagkatapos magdugtong ang daanan ng kaharian, ang Fierce Gale World ay makakapagmarcha papasok ng direktang tatawid sa Endless Forest. Mateo, ang galing ng batang ito ay napakadakila. Hami, isa kang karakter na kasing bigat ng Bundok-tay at kasing talino ng Big Dipper. Bakit ka magpapakababa sa antas ng isang nakabata? Bukod pa rito, ang pagkakulong kay Brian ay una ninyong pinupukaw. Ang paggawa nito ni Mateo ay para lamang sa kapakanan ng pangangalaga sa sarili. Sa panahong ito, kailangan pa ring unahin ng ating tatlong sekta ang kapakanan ng lahat higit sa lahat. Ang matandang ninuno ng Profound Eye Sect, si Immortal Elvira, na hindi nagsalita sa buong oras ay sa wakas ay nagsalita. Ang Immortal na ginamit para kay Immortal Elvira ay upang ilarawan ang isang dalagang diwata na nasa katanghaliang gulang. Kaunting impormasyon lamang. 470. Hindi masasabing hindi mataas ang evaluasyon ni Elvira kay Mateo. At sa katotohanan, maaari ring matupad ni Mateo ang pagtatasa na ito. Kung hindi lang dahil natalo ni Mateo ang Purple Mansion sect ng 3 beses sa Tranquil Cloud sect, siguradong kontrolado na nila ang sitwasyon ng Southern Domain. Matapos lumitaw ang mga eksperto ng Divine Traversing Realm ng Fierce Gale World, tiyak na mangyayari ang pangkalahatang sitwasyon ng Southern Domain. Ang kailangan na lang nilang pagtuunan ng pansin ay ang Northern Domain, at iyon na nga. At sa oras na iyon, ang mga taong ito sa Northern Domain ay hindi pa rin alam na ang Purple Mansion sect ang mga nakaligtas sa Fierce Gale World. Humph! Nasa kamay pa rin nila si Eileen ngayon. Paano maaayos ang usaping ito? Hindi alam kung bakit, nang magsalita itong si Elvira, biglang nawala ang pag-aalboroto ni Hami. Paano pa kaya ito maaayos? Hindi ba't may pinigil kang Elder ng si Transformation Realm mula sa Tranquil Cloud sect? Ibalik mo na lang siya para sa kanila. Sabi ni Alan. Sige. Pabulaikin mo siya kung ganoon. Pero sasabihin ko muna ang mga masasakit na bagay. Kung may anumang pinsala si Eileen, magpapadala ako ng hukbo para kondenahin sila. Sabi ni Hami nang may namumuong kalungkutan. Ikinumpas ni Alan ang kanyang kamay at sinabing, tama na ang kalokohan. Pag-usapan natin kung paano haharapin ang mga martial artist ng Fierce Gale World. Noon, tinakpan ng Grandian True Sect ang daanan ng kaharian, at unti-unting nakalimutan ng mga susunod na henerasyon ang bagay na ito. Isipin na pagkatapos ng ilang libong taon, ang Fierce Gale World ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa at muling nagbalik. Hay! Naku, tayo rin ang may kasalanan. Sinabi ni Elvira, ang ilang mga senior mula sa Grandian True Sect noon ay nararapat sa ating paghanga. Ngayon na ang mabigat na responsibilidad na ito ay napunta sa ating mga balikat, ang mga martial artist ng ating henerasyon ay dapat sumunod sa halimbawa ng ating mga nauna, magkaroon ng kagustuhang mamatay at labanan ang mga dayuhang kaaway. Bagamat napreserba ng husto ni Elvira ang kanyang hitsura at mayroon lamang anyo ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang, siya ay isang figure mula sa parehong henerasyon ni Hami at Alan. Taglay din niya ang lakas ng Peak Divine Traversing Realm. Si Elvira na ito ay kasing lamig ng yelo, isang hiwa mula sa parehong tela ni Sarah. Ngunit ang mga salitang sinabi niya ay may lawak ng diwa na parang mas mabuting mabasag kaysa Yumoko. Pero napakunot ang noo ni Hami, maaaring ganoon nga, pero ang Fierce Gale World ay may eksperto sa Boundless Realm. Kapag tuluyan ang naging matatag ang daanan ng realm, ang Endless World ay. Tungkol kay Tommy, ang tatlong tao ay nakaramdam ng mabigat na pasanin na parang 30,000 KT na dinudurog.
May problema pa rin. Ang Purple Mansion Sect ay ilang libong taon nang nasa Endless World, nakakaranas ng hindi mabilang na henerasyon ng mga tao, at kilala na nila ang Endless World. Pero wala kaming kaalam-alam tungkol sa Fierce Gale World. Kailangang aminin na ang walang hanggang mundo ay pasibo sa lahat ng dako ngayon, at halos walang makitang pag-asa. Matagal na nag-usap ang tatlong taong ito rito at mayroon ding mukhang nangungulila. Mga lumang ninuno, sino ba sa Endless World ang mas nakakaintindi sa Fierce Gale World? Walang iba kundi si Mateo ng Tranquil Cloud Sect. Minsan na siyang nakapasok sa kalaliman ng Fierce Gale World at nakabihag pa ng isang alipin sa Sea Transformation Realm, biglang sabi ni Sarah. Hey! Ang batang ito ay tunay na isang mahiwagang karakter. Hindi ko alam kung saang butas sa bato siya tumalon. Oh, tama ba? Tungkol sa batang ito, natapos na ba ang paglipat ng kanilang Tranquil Cloud Sect? Tanong ni Alan kay Topher. Tumango si Topher at sinabing, 3 araw na ang nakalipas, nagtipon na sila sa Fallen Rain City. Nagpadala na sila ng balita bago pumunta rito. Lahat ng mula sa Tranquil Cloud Sect ay magtitipon sa Spirit Silang City. Nakakunot ang noo na sabi ni Alan, Spirit Silang City. Mukhang teritoryo iyon ng Heavenly Evil Sect, di ba? Ano ang dahilan ng pagpunta nila roon? Ito. Hindi ko alam, umiling si Topher at sinabi. Ngunit sa oras na ito, bahagyang kumislap ang mga mata ni Sarah at nagsalita, ang Heavenly Evil Sect ay kilalang kilala. Nasusunog, pumapatay, nanggagahasa, nagnanakaw. Gumagawa ng lahat ng uri ng kalupitan. Nagkataon lang na wala silang lugar na matitirhan. Maaari ba itong? Hindi naman sa ganoong antas, di ba? Kahit na hindi gaanong kalakas ang Heavenly Evil Sect sa Northern Domain, mayroon pa rin silang eksperto sa Soul Sea Realm na pumipigil sa kuta. Makikipaglaban ang Tranquil Cloud Sect sa home ground ng kalaban, sa tingin ko hindi ganoon kadaling talunin ang Heavenly Evil Sect, di ba? Hey, talagang inaabangan ito ng mga tao. Sa lupang ito ng Northern Domain ngayon, ang pinaka-nakakapukaw ng pansin ay malamang ang mga galaw ng grupong Tranquil Cloud Sect na ito, di ba? Dahil may intensyon sila, manahimik na lang tayo at panoorin. Kung hindi talaga nila kaya, mabuti na rin na tulungan sila. Ang Heavenly Evil Sect na yan, matagal ko na silang itinuturing na pangit sa paningin. Kung hindi lang dahil sa Wufang City, matagal ko na sana silang nilipol. Habang nagsasalita hanggang sa likuran, naging malamig ang tono ng boses ni Alan. Maliwanag na ayaw din niya sa Heavenly Evil Sect na ito. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang tumango si Elvira, habang malamig na sumangot si Hami. Topher, Yanhua, ipaalam ninyo sa mga ninuno ng iba't ibang pangunahing paksayon ng Northern Domain sa lalong madaling panahon. Kailangan nilang madaling pumunta sa Wufang City para magkita-kita sa loob ng kalahating buwan. Bukod pa rito, dahil nakagalaw na pahilaga ang Tranquil Cloud Sect, isara na ang lahat ng transmission array na patungo sa Southern Domain. Hay! Ang mahalagang saglit na ito. Utos ni Alan. Iba sa Southern Domain, ang Myriad Sword Sect, Heavenly Martial Sect, at ang Profound Eye Sect ay hindi pawang mga puwersa ng Northern Domain. Ang tatlong dakilang sekta na ito ay pawang may mga ninunong nasa pinakamataas na antas ng Divine Traversing Realm na kuta. Kaya sila ang pinakamalakas na tatlong dakilang sekta. Bukod dito, marami pa ring puwersa na may late-stage Divine Traversing Realm na humahawak sa kuta. Ang mga paksyong ito ay pawang mga puwersang nasa pinakamataas na antas ng Northern Domain. Kung tungkol naman sa mga puwersa ng Divine Traversing Realm sa gitnang yugto at sa mga puwersa ng Divine Traversing Realm sa maagang yugto, marami rin sila. Siyempre, tulad ng Heavenly Evil Sect, ang maliliit na sekta na mayroon lamang isang Soul Sea Realm martial artist na pumipigil sa kuta ay kasing dami ng balahibo ng baka. Hindi malakas ang lakas ng Heavenly Evil Sect na ito. Ngunit ang tanging eksperto sa Soul Sea Realm ng sect, si Mao Yuanji, ay nakipag-ugnayan sa nangungunang Alchemy Path faction sa Northern Domain sa pamamagitan ng kahit anong paraan. Kaya naman, kahit walang hangganan ang masasamang ginagawa ng Heavenly Evil Sect na ito, wala ring nang ahas na gumawa ng kahit ano sa kanila. Sa pangunahing tuktok ng Heavenly Evil Sect, 2 anino ang nakatayo sa ere.
Sino kayo? Ang lakas ng loob. Para talagang maglakas loob na pumasok ng malakas sa pangunahing tuktok ng aking Heavenly Evil Sect. Ang nagsasalita ay isang elder ng Heavenly Evil Sect. Ngunit ang kanyang pagtatanong ay walang anumang kumpiyansa. Biglang lumitaw ang 2 taong ito. Wala talagang balitang natanggap mula sa mga tarangkahan. Bukod pa rito, ang Heavenly Evil Sect ay mayroon pa ring sect na nagbabantay sa Grand Array. Kung ang mga kalaban ay aatake, paanong walang anumang reaksyon? Naramdaman agad ng matandang ito na hindi madaling pakisamahan ang 2 taong ito. Nakatayo si Mateo sa ere habang ang mga kamay ay nasa likod niya. Dahan-dahan niyang sinulyapan ang ibaba, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, mula ngayon, hindi na tatawaging sekta ng masamang langit, ang mundong ito. Sinakop na natin ang lugar na ito. Ano? Anong sabi niya? Nakuha. Hahaha. Isang batang galing sa Transformation Realm na nagmamarunong para sakupin ang ating Heavenly Evil Sect. Sinabi pa niya na tanggalin ang pangalan ng ating Heavenly Evil Sect ngayon din. Hahaha. Malambot ba ang ulo ng batang ito? Oo. Ang ating Heavenly Evil Sect ay ang nasasakupang kapangyarihan ng Wufang City. Sino ang maglalakas loob na pukawin tayo? Hey. Nitong mga nakaraang taon, ilang tao ang gustong pabagsakin ang aking Heavenly Evil Sect. Hindi ba't lahat sila ay maalikabok at marumi pa rin ang itsura? Nagtamo ng tawanan ang mga sinabi ni Mateo. Sa kanilang pananaw, nandito sina Mateo at Queen Lee para magbiro. Kung kayang lipulin ng 2 tao ang Heavenly Evil Sect, matagal na sana silang nalipol ng hindi bilang na beses. Bukod dito, ang 2 taong ito, ang isa ay First Level Soul C, ang isa ay Second Level C Transformation, nakatumbas din ng Sect Master ng Heavenly Evil Sect kasama ang lakas ng pinakamababang antas ng Elder. Tanggalin ang pangalan nila. Ang pagiging tanga, di ba? Sa oras na ito, isang lalaking nakaitim ang lumipad palabas ng main hall at lumapit sa 2 ni Mateo. Kayong 2 ay mga bisita mula sa malayo. Pero hindi ba't masyadong mayabang ang ayaw kong tanggalin ang pangalan ng aking Heavenly Evil Sect pagkatapos kong dumating? Malamig na sabi ng lalaking nakaitim na damit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.